Kabanata 2861. Tapunong tanggapan ng Divine Sect. Si Elder Reed at Elder Orlando ng Divine Sect ay nakatayo sa harap ng isang sinaunang altar. Nakatayo sa altar ang isang taong puno ng galit. Nagbigay siya ng maningning na liwanag na kasing luwalhati ng isang Diyos. Damn it, nawala mo ang heavenly majestic pot. Ang tanga mo, kahit na ang palayok ay hindi gaanong pakinabang sa atin ngayon. Ito ay isang reg-along ipinamana ng ating mga ninuno. Ito ay mahalaga. Kung may lumabas na balita na nawawala ang palayok, masisira nito ang reputasyon ng Divine Sect. Galit na pinagalitan ng tao ang dalawang matanda. Sir, patawarin niyo po kami. Ang dalawang matanda ay lumuhad sa lupa na nanginginig sa takot. Humingi sila ng awa sa kanilang pinuno. Sige, hindi ko natitignan ang bagay na ito at paparusahan ka pa. At saka, ang palayok ay palaging mataas ang tingin sa sarili. Minsan ay hindi ito nagpakita sa akin ng paggalang at hindi nakinig sa aking mga utos. Dahil ito ay nawala, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol dito. Ayoko nang maglaan pa ng oras at lakas para dito. Pero hindi natin kayang baliwalain si Prinsesa Gracie. Napakahalaga niya para sa amin. Sabi ng nasa altar sa kanyang mga kampon. Nagsimula siyang kumalma ng tuluyang humupa ang kanyang galit. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng isang maliit na tipak ng espiritual na kaluluwa ni Peterson ang Daoist Ancestor sa mababang universo na ito. Ito ay katibayan na si Peterson ang Daoist Ancestor ay talagang umiral sa sansinukob na ito. At muli, ito ay isang fragment lamang ng kanyang kaluluwa. Anong pinsala ang maaaring gawin ng kapirasong kaluluwang iyon? Ang mga ito ay hindi kailangang mag-alala. Pupunta ako sa SpaceX para manghiram ng spaceship. Sa pamamagitan nito, maaari kong i-teleport ang ating matatalinong cultivator sa mababang universo. Sabi ng pinuno ng sekta pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay. Ang spaceship ng SpaceX. Parehong nagulat at natuwa ang dalawang matanda nang marinig nila ang sinabi ng kanilang pinuno. Ang Space Sect ay isang malaking sekta na dalubhasa sa paglilinang ng kapangyarihan ng oras at espasyo. Karamihan sa mga pamamaraan ng paglilinang at kasanayan sa martial arts ng Space Sect ay naglalaman ng kapangyarihan ng parehong oras at espasyo. Ang Space Sect ay kilala sa isang partikular na magic treasure ang spaceship. Ang kayamanan na ito ay nakapasok sa lahat ng uri ng universo. Ano man ang laki nito. At napaka-convenient para sa mga paglalakbay sa espasyo. Kaagad pagkatapos magsalita ng pinuno ng Divine Sect, nawala siya ng walang bakas. Bagamat nakaalis na ang pinuno ng sekta, wala ni isa sa dalawang matanda ang nang-ahas na umalis. Naghintay sila sa harap ng altar para bumalik ang kanilang pinuno. Makalipas ang halos isang oras, gumalaw ang hangin sa altar at isang makinang na liwanag ang sumilay sa kanilang mga mata. Lumitaw ang pinuno ng Divine Sect. Hiniram ko ang spaceship. Ngunit ang problema ay maaari lamang akong mag-teleport ng mga cultivator na ang cultivation base ay sa pinakamahusay. Isang antas na mas mataas kaysa sa iyo. Ito ay itinakda sa sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Kung lalabagan natin ito at mapatunayang nagkasala para dito, ang Divine Sect ay haharap sa gulo na kahit na hindi natin kayang harapin. Sinabi ng pinuno ng sekta sa dalawang matanda. Matapos bigkasan ang kanyang mga salita, muling naglaho sa altar ang pinuno ng sekta. Napakaganda. Ang pinuno ng sekta ay tiyak na nagpadala ng mga master ng Golden Immortal Realm. Masayang nagkatinginan ang dalawang matanda. Bigla silang na-excite sa mangyayari. Sa isang malayong universo, itong lalaki ang lumilipad patungo sa kanilang destinasyon. Lahat sila ay kumikinang sa nagliliyab na mga ilaw at tila sila ay kasing lamig ng yelo. Lumilipad sila sa universo na ito sakay ng isang maliit na dilaw na bangka. Ang dilaw na bangka ay sunod-sunod na dumaan sa kalawakan. Naglakbay ito sa isang kamangha-manghang bilis sa walang laman. Hindi ko maintindihan ang pinuno ng sekta natin. Siguro kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Napakahina ng universo na iyon pero pinapunta niya tayo doon para sa isang misyon. Sapat na ang ilang tunay na immortal para sirain ang universo na iyon. Lahat tayo ay mga gintong immortal.
Nais ng pinuno na patayin natin ang mahihinang mga nilalang sa universo na iyon. Hindi mo ba naisip na sobra-sobra lang ito? Isang matipunong lalaki ang umiling sa sobrang sama ng loob. Stop complaining. Dude. Dapat may dahilan ang leader para ipadala tayo doon. Gawin na lang natin ang sinasabi niya. Maaari nating gawin ang misyong ito bilang isang paglalakbay. Magpapakasaya tayo. Isa pang lalaki ang umaliw sa kanyang mga kasama. Humph. Dahil wala akong choice kundi ang pumunta sa mabahong universe na iyon. Kakatayin ko na lang ang bawat nilalang na naninirahan dito. Wala na silang karapatang mabuhay. Gagawin kong isang disyerto ang kanilang tahanan. Malamig na bamantong hininga ang matipunong lalaki. Mukhang handang makipag-away para mailabas ang kanyang galit. Haha, huwag mong kunin ang trabaho ko. Pare, ako dapat ang pumatay sa lahat ng mababang buhay na iyon. Nililinang ko ngayon ang kakayahan kong sumisipsip ng dugo. Kung maa-absorb ko ang sariwa at dugo ng lahat ng nilalang sa atresadong universo na iyon. Malamang na maaabot ko ang mas mataas na antas sa aking paglilinang. Biglang sumingit ang isang matangkad na payat na lalaki na may nakakatakot na ngiti. Mapula-pula ang kanyang mga ngipin. At umaagos ang dugo mula sa mga iyon habang nagsasalita siya. Nang magsalita ang matangkad na payat na lalaki. Ang anim na iba pang lalaki ay umaatres ng walang kamalay-malay. Na hindi gustong mapalapit sa lalaki. Lahat ng iba pang anim ay medyo natakot sa kanya. Sa Divine Sect, ang matangkad na payat na lalaking ito ay sikat sa kanyang masama at nakakatakot na pag-uugali. Sa kanyang kakayahang sumisipsip ng dugo. Nilamon niya ang dugo at laman ng hindi mabilang na mga nilalang. Talagang nakakatakot ang kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, habang naglalayag ang 7 lalaki patungo sa kanilang destinasyon. May nangyari sa punong tanggapan ng Divine Sect. Naghintay pa rin sina Elder Reed at Elder Orlando sa harap ng altar sa Divine Sect. Sobrang bilis daw ng spaceship. Sa tingin ko, malapit nang dumating dito ang mga Golden Immortal Realm Masters. Naghihintay sina Elder Reed at Elder Orlando ng balita tungkol sa pagdating ng mga Golden Immortal Cultivator. Baka sa mukha nila ang excitement. Biglang may narinig silang hindi inaasahang boses. Elder Reed at Elder Orlando. May masamang balita ako. Si Dustin ng Immortal End World at ang kanyang hukbo ng Immortal End Alliance ay papunta na sa headquarters ng ating Divine Sect. Aatake sila. Tinabi pa nila na talunin ang aming sangay ng Divine Sect. Mga matatanda, tulungan mo kaming patayin si Dustin. Ang lalaking naka-purple ay sumugod sa altar. Humingi ng tulong sa 2 matanda. Oh, talaga. Confident sila na matatalo nila tayo. Galit na galit ang 2 matanda nang marinig ang balita. Ang Divine Sect ay kilala bilang isang nakakatakot na puwersa sa maraming universo. Napakatapang ng isang binata na nagsasabing sisirain niya ang isang sangay ng Divine Sect. Ito ay katumbas ng paghahanap ng kasalanan sa Diyos ng digmaan. Kayong mga duwag ng Divine Sect, lumabas kayo sa inyong lungga. Sa sandaling ito, isang matunog na dagandong ang narinig mula sa labas ng Divine Sect. Mga matatanda, si Dustin. Umatras ang lalaking naka-purple na may takot sa kanyang mga mata. Let's go out and see what kind of person this Dustin is. How dare he provoke the Divine Sect with such yabang? Ngumisi si Elder Reed na may malamig na mukha. Ang 2 elder, ang lalaking naka-purple, at iba pang mga cultivator ay nagmamadaling lumabas sa headquarters ng Divine Sect. Lumipad sila sa himpapawid at inihanay ang kanilang mga sarili sa isang maayos na porma sayon. Hindi kalayuan dito, pinamunuan ni Dustin ang hukbo ng Immortal End Alliance patungo sa kanilang mga kaaway. Sa isang iglap ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Ang iyong Divine Sect ay mawawala sa universo magpakailanman. Nagmamadaling lumabas ng hukbo si Dustin habang nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa mga tao ng Divine Sect. Kabilang ang 2 elder. Alam ni Dustin sa isang iglap na ang 2 matanda ay makapangyarihang genuine Immortal Realm Cultivator. Ngunit naniniwala si Dustin na madali niyang matatalo ang 2 tunay na immortal sa tulong ng Heavenly Majestic Pot. Humph! How dare you? Isang batang binata pa ang buhok mo.
Lumuhad ka sa harapan namin ngayon at iisipin kung patawarin ka. Bumuso si Elder Orlando. Bang! Bigla niyang inunat ang kamay niya at agad itong lumawak. Nagbuga ito ng napakalaking walang kamatayang ningning at sumugod kay Dustin ng may matinding momentum. Ang higanting kamay ay naglalabas ng hindi mabilang na mga daloy ng malupit na mapang-api na walang kamatayang aura. Nakaakibat ng napakalaking kapangyarihan ng batas. Tila ang walang kamatayang aura ay naglalaman ng lahat ng pinakamataas na enerhiya sa kalikasan. Pakiramdam ni Dustin ay parang lahat ng puwersa ng universo ay sumusugod sa kanya. Para siyang isda na nahuli sa lambat. Ang puwersa ay naglalayong selyuhan siya. Ang lakas ng mga tunay na immortal ay higit na mas malakas kaysa sa mga nagsasaka sa antas ng ninuno ng sekta. Hindi maiwasan ni Dustin na humanga sa kanilang kapangyarihan. Si Dustin ay halos hindi magagapi sa mga magsasaka sa antas ng ninuno ng sekta. Gayunpaman, wala siyang magawa para ipagtanggol ang sarili laban sa pag-atake ni Elder Orlando. Nag-concentrate si Dustin para tipunin lahat ng kapangyarihan niya. Pagkatapos, ang Heavenly Majestic Pot ay inilabas ng bigla. Napakalaking kapangyarihan ang ibinuga mula sa palayok na laganap na kumalat sa buong universo. Damn it, kayong dalawang munting bastardo. Dahil sa mga palihim mong ulat. Tinanong ako ng pinuno ng sekta sa universo na ito. Damn it, ang Heavenly Majestic Pot ay napuno ng galit nang makita nito ang dalawang elder ng Divine Sect. Ito ay Heavenly Majestic Pot. Ang dalawang elder mula sa Divine Sect ay nagulat. Sir, bakit kayo kasama ni Dustin? Naguguluhang tanong ni Elder Reed. Ngayon lang niya nakita ng sarili niyang mga mata. Kung paano lumabas ang Heavenly Majestic Pot sa katawan ni Dustin. Bakit mo natanong? Kasalanan mo ang lahat ng ito. Mga munting bastard. Damn you to hell. Sabi ng Heavenly Majestic Pot. Kumukulo sa galit. Nasa masamang mood na ito at ang tanong ni Elder Reed ay lalong nagpagalit dito. Galit na galit. Ang Heavenly Majestic Pot ay sumugod patungo sa dalawang matanda. Naglabas ito ng napakalaking enerhiya na kumalat sa buong lugar. Iligtas mo ang aking buhay. Ginoo. Nakikiusap ako sa iyo. Ang dalawang elder ng Divine Sect ay lumuhad at nagmamakaawa. Nanginginig sa takot na naghihintay ng isang malakas na suntok na maaaring kumitil sa kanilang buhay anumang segundo. Alam nila na hindi sila katugma sa Heavenly Majestic Pot. Swoosh! Swoosh! Nang hindi nakatanggap ng anumang tugon mula sa palayok. Ang duo ay tumalikod at nagmamadaling pumasok sa punong tanggapan ng Divine Sect. Bam! 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 Sunod-sunod na sumabog ang mga tao mula sa Divine Sect matapos silang tamaan ng enerhiyang inilabas ng Heavenly Majestic Pot. Ang dalawang matanda ay mapalad na nakatakas sa tiyak na kamatayan. Ngayon pa lang, lihim na hiniling ni Dustin sa Heavenly Majestic Pot na lipulin ang bawat kaluluwang nauugnay sa Divine Sect. Noong una ay inakala ni Dustin na tatanggihan siya ng palayok dahil wala talaga itong pusong pumatay sa mga kasama nito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sumunod ito ng walang pag-aalinlangan. At ngayon ay hindi ito nagpakita ng awa sa mga miyembro ng Divine Sect. Anyway, minsan ka nang naging yaman ng sekta namin. Paano ka makakahawak ng kamay sa sarili mong bayan? Ang dagandong ng galit ni Elder Reed ay nagmula sa loob ng punong tanggapan ng Divine Sect. Naisip niya at ng ibang elder na sinusubukan lamang ng Heavenly Majestic Pot na makipag-ayos sa kanila. Ngunit sa kanilang pagtataka, pinatay pa nito ang bawat miyembro ng Divine Sect. Haha, nambobola ako. Sa katunayan, matagal na akong may naisip sa mga taong ito. Ikaw at ang dagwang pinuno mo ay hindi ako sineryoso. Kung talagang iginagalang mo ako, dapat ay nakuha mo sa akin ang lahat ng mga bagay na kailangan ko upang ako ay ganap na makabawi at mabawi ang aking lakas. Hindi ito mahirap gawin. Madali mong nagawa ang lahat kung gusto mo talaga. Sa paglipas ng mga taon, ang maldito mong pinuno ay nagpagawa sa akin ng maraming marumi at mapanganib na gawain para sa kanya. Sa kabila noon, hindi siya nagpakita sa akin ng anumang paggalang. Nakapagdesisyon na ako. Tapat na ako sa kalokohan mo. Mula ngayon, hindi na ako bahagi ng iyong kaawa-awang Divine Sect.
Ang Heavenly Majestic Pot ay inilabas ang mga hinaing nito. Mukhang ang Heavenly Majestic Pot ay nagtataglay ng sama ng loob sa pinuno ng Divine Sect. Magiging maayos iyon sa amin. Napaisip si Dustin. Habang umuungal ang Heavenly Majestic Pot, sinisingil nito ang mga tao ng sekta na dati nitong kaakibat. Saan man ito magpunta, sino mang miyembro ng Divine Sect na nakatagpo nito. Naging malabo na mga spray ng dugo. Mukhang hindi iyon ginawa ng Heavenly Majestic Pot. Kung hindi, magiging madali sa mga taong ito. Patuloy na nagmumuni-muni si Dustin habang pinagmamasdan ang kaldero na nagwawasak sa mga taong walang magawa. Tumakbo. Tumakbo para sa iyong buhay. Ang lalaking naka-purple ng Divine Sect ay sumigaw sa kanyang mga tauhan. Nang walang pag-aalinlangan, umatras siya sa punong tanggapan ng Divine Sect. Nang marinig ito, sumunod ang iba sa Divine Sect. Dahil sa takot, tumakbo sila ng mabilis hanggat kaya ng mga paa nila. Ang Heavenly Majestic Pot ay may napakalakas na lakas na kaya nitong pumatay ng isang buong batalyon sa isang welga. Humph! Hindi mo ako matatakasan. Naaliw na sambit ni Dustin habang pinagmamasdan ang lalaking naka-purple gamit ang spiritual sense niya. Nang makita niyang tumatakbo ang kanyang target, pinaandar ni Dustin ang omnipotent lightness para sundan siya. Biglang lumitaw ang napakalaking demonyong aura. At lumabas dito ang demonyong avatar ni Dustin. Sa isang iglap, naabutan ng avatar ang lalaking naka-purple at tumayo sa harapan niya. Nakaharang sa kanyang dinadaanan. Inaasahan na ni Dustin na ang lalaking naka-purple ay susubukang makatakas kapag dehado. Kaya hinayaan niyang sundan siya ng kanyang mala-demonyong avatar ng palihim. Dahil natutunan ng kanyang demonyong avatar ang aura disguising skill, madali nitong natatakpan ang mga track nito at nakakaikot ng hindi need-detect. Kahit na ang mga master sa antas ng ninuno ng sekta ay walang ideya na kasama na ito sa kanila. Umalis ka sa daan ko. Angal ng lalaking naka-purple. Pagkatapos ay naglunsad siya ng mga pag-atake sa demonyong avatar. Dahil medyo mahina lang ang avatar sa kanya, hindi niya ito maalis sa isang suntok lang. Inactivate ni Dustin ang omnipotent lightness. At kinuha ang kanyang divine polarity swords. Ang mga espada ay agad na nagbago sa isang hindi kilalang isda at isang maliwanag na labanan na lumalangoy sa paligid niya. Sa isang iglap ay nilapitan niya ang lalaking naka-purple. Habang itinuturo niya ang kanyang target, lumitaw ang weapon pagoda. Hindi mabilang na mga lihim na sandata ang lumabas sa pagoda at pinaulanan ang lalaking naka-purple. Dustin, napakalayo mo na. Ang lalaking naka-purple ay nagalit at nagngangalit ang kanyang mga ngipin nang makitang ginagamit ni Dustin ang weapon pagoda para salakayin siya. Swoosh! Swoosh! Lumangoy ang malabong isda at ang matingkad na isda patungo sa lalaking naka-purple sa bilis ng kidlat. Pumunta ka sa impyerno. Ikaw na anak ng aso. Tigaw ng lalaking naka-purple kay Dustin. Nagbabalistik. Naglabas siya ng mahabang sibat at inihampas ito sa mga isda na nakapaligid sa kanya. Mula sa hitsura nito at sa maraming kulay na ilaw na ibinubugan nito. Ang sibat ay isang mataas na uri ng magic weapon. Gayunpaman, hindi pa rin ito humawak ng kandila laban sa lakas at kapangyarihan na taglay ni Dustin. Hindi man lang natakot sa isang simpleng sandata. Hinawakan ni Dustin ang kanyang espada na ginawa ng isang tunay na walang kamatayan sa kanyang kamay at sumugod patungo sa lalaking naka-purple. Sa loob ng ilang segundo, ang dalawang master ay nagsagupaan at naglaban sa isa't isa, na naging sanhi ng marahas na pagyanig sa espasyo. Lumitaw ang mga fragment ng espasyo at itinapon sa lahat ng direksyon. Ang lalaking naka-purple ay mas makapangyarihan kaysa sa pinuno ng Heavenly Palace at ipinakita niya ito. Ngunit pagkatapos, nakasama ang palad para sa kanya. Si Dustin ay mas malakas kaysa sa lalaking naka-purple. Sa hudyat ni Dustin, ang hindi kilalang isda at ang matingkad na isda ay lumangoy patungo sa kanyang kalaban at brutal na kumagat sa kanyang mga braso. Halos magkasabay na lumabas ang 6 na bathala sa katawan ni Dustin. Ang mga bathala ay gumamit ng 6 na iba't ibang lihim na kasanayan upang salakayin ang lalaking katatapos lang mawala sa kanyang mga paa. Hindi nagtagal, sumabog ang katawan ng lalaki na tanging ulo na lang ang natitira.
Umikot ang ulo sa pagtatangkang tumakas. Gayunpaman, pumakbang si Dustin at iniunat ang kanyang kamay. Sa isang kisap mata, nahawakan na niya ang ulong nawalan ng katawan. Dustin, you son of bitch. This is not over and I can still kill you. Ungol ng lalaking naka-purple sa palad ni Dustin. Ang ulo ay naging marahas. At ang walang katapusang orihinal na asensya ng dugo ay lumundag sa loob nito. Humph! Tinusubukan mo bang magpakamatay? Gumuso si Dustin. Agad niyang napagtanto kung ano ang nasa ulo. Ang fucker na ito ay sasabog at sasaktan ako. Ayos na rin. Kaagad. Ibinalik ni Dustin ang ulo sa punong tanggapan ng Divine Sect. Ito ay isang kahanga-hangang paghagis. Naganap na naipasok ang ulo sa loob. Sa sumunod na sandali, isang nakakarinig na tunog ang umalangaw-ngaw. Nayumanig sa buong espasyo. Parg! Ang isang malaking grupo ng mga tao mula sa Divine Sect ay nagkapira-piraso at maging ang isang bahagi ng punong tanggapan ay lubhang napinsala. Maririnig ang naghihirap na hiyawan na umaalingaw-ngaw sa loob ng nakukutaang pader ng punong tanggapan. Sumulong! Utos ni Dustin. Tinenyasan ang kanyang mga tauhan na sumugod sa punong tanggapan. Sa pag-atake ng labanan, ang mga tropa ng Immortal End Alliance ay mabilis na tumakbo patungo sa punong tanggapan ng Divine Sect. Nanguna ang Heavenly Majestic Pot at sinira ang mga pintuan ng punong tanggapan. Nagpakawala ito ng napakalaking enerhiya habang sumusulong. Isang napakaraming gusali sa paligid nito ang nabasag sa ulap ng alikabok. Ang Divine Sect ay ang pinakamisteryoso at pinakakilalang puwersa sa sansinukob na ito. Ngunit ngayon ay inaatake ang punong tanggapan nito. Sa katunayan, noong kasisimula pa lang ng labanan, hindi mabilang na mga nilalang mula sa ibang mundo ang nagtipon malapit sa punong tanggapan at pinanood ito mula sa isang ligtas na distansya. Pagkatapos ng lahat, ang Immortal End Alliance at ang Divine Sect ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa universo. Ang labanan sa pagitan ng dalawang superpower ay tiyak na maakit ang atensyon ng buong universo. Sa ilang lawak, ang resulta ng labanang ito ay magpapasya kung aling puwersa ang mamumuno sa sansinukob at malalaman ito ngayon. Ito ay hindi kapani-paniwala. Natalo ang Divine Sect. Nakapasok si Dustin sa punong tanggapan ng Divine Sect kasama ang tropa ng Immortal End Alliance. Nagbulungan ang mga nilalang sa di kalayuan. Mula ngayon, ang Immortal End Alliance ang magiging pinakamalakas na puwersa sa universo na ito. Nagsimula na ang panahon ng paghahari ng Immortal End Alliance sa universo. Nagulat ang bawat nilalang. Sa punong tanggapan ng Divine Sect, sina Elder Orlando at Elder Reed ay sabik na naghihintay sa harap ng isang sinaunang altar. Bakit wala pa ang mga Golden Immortal? Bulong ng dalawang matanda. Ayan ka na pala. Kanina ko pa tinitignan ang lahat. Para sa inyong dalawang bastos. Halika dito. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ng Heavenly Majestic Pot at ikinagulat ng dalawang matanda. Patayin ang lahat ng tao mula sa Divine Sect. Ang walang kibo na boses ni Dustin sa di kalayuan ay umabot sa tenga ng dalawang matanda. Sa puntong ito, ganap na nasakop ng hukbo ng Immortal End Alliance ang sangay ng Divine Sect at sinimulang salakayin ang sino mang miyembro na nakatagpo nila sa loob. Nako, nandito na ang Heavenly Majestic Pot. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nanginig sa takot si Elder Orlando nang marinig ang sinabi ng Heavenly Majestic Pot. Dahil sa takot, namutla ang mukha ni Elder Reed sa isang iglap. Tingnan mo, nandito na ang mga gintong immortal. May iligtas pa tayo. Umungol si Elder Orlando. Nanginginig sa pananabik. Isang maliit na madilim na dilaw na tuldok ang lumitaw sa itaas ng altar. Ito ay hindi malinaw bagaman. Tila patungo pa rin ang tuldok sa kinaroroonan ng dalawang matanda. Ngunit hindi nagtagal. Ang maliit na tuldok ay lumaki at naging mas nakikita. Sa wakas, isang bangka na 100 metro ang haba ay ganap na lumitaw sa itaas ng altar. Nang lumiwanag ang maliit na bangka sa altar ng ikalawa, tinalubong sila ng 7 anino na kumikinang sa napakalaking walang kamatayang ningning na nakadikit sa maliit na bangka. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang puno ng hindi maisip na kapangyarihan na may aura na kayang sakupin ang universo. We made it.
Nakarating din kami sa wakas. Excited na deklara ng isa sa mga crew. Isa siyang gwapong lalaki na may malambing na boses na naglalaman ng kung anong Daos charm. The spaceship lives up to its legend. I kept in thought na we'd welcome by a counterattack from the ancient peace agreement. Hindi ko akalain na magiging ganoon kadali at maayos ang lahat. Isang matapang na lalaki sa kanila ang nagpupuri habang tinitingnan ang maliit na bangka na marahang umuugoy sa ilalim ng kanyang mga paa. Siyempre, ang spaceship ay ang pinakamahalagang kayamanan ng SpaceX. Hindi sila kilala sa wala. Mahinahong sambit ng isang lalaking nakasuot ng gintong damit. Ang lalaking naka-golden robe ay mukhang nasa early 30s. Siya ay nababalot ng maringal na aura at ang kanyang mga kamay ay magalang na nakapulupot sa kanyang likuran at ang kanyang mga mata ay parehong matalas na gaya ng sa isang agila. Halata na siya ang pinakamalakas sa 7 lalaki at naging pinuno nila sa kanilang paghahanap. Bilang isa, ang 7 lalaking nakabalabal ng nakasisilaw na banal na liwanag ay bumagsak at tumalon mula sa spaceship. Bang! Ang spaceship ay naging isang sinag ng banal na liwanag. Sumisira sa espasyo sa paligid nito at sumisid sa kawalan. Ipapadala ng ating sect leader ang spaceship para sunduin tayo kapag oras na para bumalik tayo. Diba? Kung hindi, delikado at nakakapagod talagang tumawid sa walang hangganang magulong void para makabalik. Tanong ng matipunong lalaki habang nag-aalalang nakatingin sa direksyon kung saan nawala ang spaceship. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Hindi naging madali para sa aming pinuno ng sekta na humiram ng spaceship. Nag-iingat lang siya at hindi niya hahayaang magtagal dito. Tiyak na ipapadala ng pinuno ng sekta ang spaceship para sunduin tayo kapag oras na para bumalik. Tagot ng lalaking naka-golden robe. Natutuwa akong makita ka, 7 dakilang master. Ikinalulugod naming lahat na batiin ka. Ikaw ay malugod na tinatanggap. Habang nag-uusap ang 7 lalaki. Namasdan sila nina Elder Reed at Elder Orlando nang may halong pagkahumaling mula sa altar at tuwang-tuwang sumugod upang ipakita ang kanilang paggalang sa 7 tao. Mga guro, ang kasalukuyang sitwasyon ay kritikal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Heavenly Majestic Pot ay nagtaksil sa ating Divine Sect. Ito ay nakikipagtulungan sa isang taong nagngangalang Dustin upang sirain ang sangay ng Divine Sect sa universo na ito. Tabik na iniulat ni Elder Reed. Talaga bang pinagtaksilan tayo ng Heavenly Majestic Pot? Napuno ng gulat ang 7 gintong immortal sa hindi inaasahang balita. Nandito na kayong dalawa. Nahanap na rin kita. Isang malakas na dagandong na umalangaw-ngaw kahit sa malayo ang bumulaga sa kanila. Nang lumingon sila sa pinanggalingan ng ingay. Tinalubong sila ng isang treasure pod na rumaragasang papunta sa kanila. Ang 7 gintong immortal. Hindi ko inaasahan na ang tinatawag na leader ng sekta ay handang magbayad ng mabigat na halaga para lamang magpadala ng 7 gintong immortal sa universo na ito. Hindi ba siya natatakot na sirain ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan at maipasok ang Divine Sect sa malaking gulo? Nagulat sa una ang Heavenly Majestic Pot nang makita sila ngunit mayabang nanginisyan sila sa susunod na sandali. Isang kakaibang pakiramdam ang pumasok sa 7 gintong immortal habang maingat nilang pinag-aralan ang Heavenly Majestic Pot at napagtanto na ito ay tunay na nagtaksil sa Divine Sect. Heavenly Majestic Pot, pinagtaksilan mo talaga ang Divine Sect. Ang tapang mo. Hindi mo ba alam ang batas ng ating Divine Sect? Lahat ng traidor ay dapat mamatay. Ang lalaking nakasuot ng gininto ang damit ay nagtaas ng boses habang nakatitig sa kanyang malaagila na mga mata sa Heavenly Majestic Pot. Hoy! Kahit gaano ka kalakas, ako, ang Heavenly Majestic Pot, ay palaging ginagawa ang gusto ko at inaako ang responsibilidad para dito. Well, ngayon ako ay nagre-rebel laban sa Divine Sect. Higit pa riyan. Hindi lang ako magre-rebelde kundi balang araw babalik ako at lalaban sa buong Divine Sect. Tatanungin ko ang iyong bastos na leader ng sekta kung bakit walang sinuman mula sa Divine Sect ang tumulong sa aking orihinal na master gayong nagpapadala na siya ng mga mensahe para sa pagliligtas sa punong tanggapan ng Divine Sect ng higit sa kalahating buwan. Namatay siya sa labanang iyon. Inilabas ng Heavenly Majestic Pot ang bawat mapait na salita sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Heavenly Majestic Pot,
Nakarating na tayo sa conclusion sa nangyari noong taong iyon. Ito ay sanhi ng kaaway na nagtakda ng isang hanay na humadlang sa komunikasyon. At saka, mas maraming mga master ang nasawi sa laban ng iyon kaysa sa iyong orihinal na master. Siya ay hindi ang nag-iisang taong namatay. Galit na sigaw ng pinuno ng 7 gintong immortal. Aha, totoo iyon. Higit sa isang magsasaka ang namatay sa digmaang iyon. Bawat isa sa kanila ay may matinding pagtutol laban sa hanggal na pinuno ng sekta. Huwag mong subukang sabihin sa akin na walang kainahinala. Ninisyon siya ng Heavenly Majestic Pot. How dare you slander our sect leader? You deserve to be punished. Napuno ng galit ang 7 gintong immortal pagkatapos nilang marinig ang sinabi ng Heavenly Majestic Pot. Ang bawat isa sa kanila ay ang pinagkakatiwalaan ng pinuno ng Divine Sect. Kung hindi sila ipapadala ng pinuno ng Divine Sect sa magulong kawalan. Aha! Ang paninirang puri ay ang pinakamaliit na gagawin ko. Tasalakayin ko ang punong tanggapan ng Divine Sect at makukuha ko ang sagot mula sa pinuno ng sekta mismo. Tatanungin ko siya kung pinatay niya ang aking amo o hindi. Ang Heavenly Majestic Pot ay manically kakled. Hindi tulad ng katapangan nito. Nakaramdam ito ng matinding pagkakasala sa pagtataksil sa Divine Sect. Ngunit sa tuwing naaalala nito ang desperadong pakikipaglaban ng orihinal nitong amo para sa kaligtasan at madugong kamatayan. Lahat ng pagkakasala ay nawasak sa lupa sa pamamagitan ng matuwid na galit. So ganyan talaga. Hindi nakakagulat na ang Heavenly Majestic Pot ay napakalupit sa mga tao ng Divine Sect. Matagal na nitong kinasusuklaman ang pinuno ng Divine Sect. Biglang natauhan si Dustin habang pinagmamasdan sila sa malayo. Hindi nakapagtataka na ang pinuno ng Divine Sect ay hindi nagtangka na ayusin ang katawan ng Heavenly Majestic Pot upang maibalik ito sa buong lakas nito. Ang mga away sa pagitan ng iba't ibang puwersa sa loob ng isang sekta o anumang organisasyon ay karaniwan saan ka man pumunta. Ang iyong pag-uugali ay lantarang nakakasakit sa pinuno ng sekta at sa gayon. Nakagawa ka ng isang karumal-dumal na krimen. Ngayon, kaming 7 ay narito bilang mga kinatawan ng Divine Sect upang gawin ang gawain na parusahan ka. Sumuko ka agad at hayaan mong arestuhin ka namin ng hindi lumalaban. Nagbabala ang lalaking nakasuot ng gininto ang damit nang ilabas niya ang kanyang kapangyarihan. Kasama ang iba pang 6 na gintong immortal. Lumabas sila at umikot sa paligid ng Heavenly Majestic Pot. Aha! Kung hindi ako nasugatan, maaari kong patayin ang 12-dosenang mo sa isang pitik ng daliri. Ngunit kahit ako ay sugatan, walang sino man sa inyo ang makakalapit sa akin. Ang Heavenly Majestic Pot ay mayabang na tumawa sa kanilang mga mukha. Bang! May nakakabinging tunog habang ang Heavenly Majestic Pot ay lubusang naglabas ng kapangyarihan nito at hinayaan ang napakalaking aura nito na kumalat. Ang palayok ay patuloy na lumalawak ng walang tigil sa paningin at agad nitong tinakpan ang lugar. Ang walang katapusang banal na liwanag ay bumulwak mula sa palayok at mga bituin na kasing liwanag ng palayok ay sunod-sunod na lumabas mula rito. Hindi napigilan ni Dustin na palihim na tumango sa kanyang sarili nang ang kapangyarihan at enerhiya na inilabas ng Heavenly Majestic Pot ay naghuga sa kanyang sentido. Ito ang pinakamalakas na estado ng Heavenly Majestic Pot. Humph! Tirang kaldero ka lang. How dare you say something like that? Panunuya ng lalaking nakasuot ng gintong robe habang naghahanda sa unang hakbang. Umihip ang hangin sa paligid niya habang inilabas niya ang isang makapal na gininto ang talam at nilaslas ang Heavenly Majestic Pot. Sa isang iglap, nabasag ang buong kalangitan sa mga tipak habang ang talam ng kayamanan ay naglabas ng hindi mabilang na mga simbolo ng rune na puno ng walang hanggan na kapangyarihan. Taksil! Mamamatay ka ngayon! Ang 6 pang Golden Immortals ay sumugod din patungo sa Heavenly Majestic Pot at kinubkob ito ng lahat ng kanilang mga diskarte at kasanayan. Lumalakas ang kapangyarihan sa bawat galaw na ginawa ng mga immortal na ginto at maging ang mga rune na kanilang pinakawalan ng mag-isa ay sapat na malakas upang sirain ang lahat tulad ng alon ng galit na dagat. Lahat ng kanilang mga galaw ay napakalalim at puno ng malalim na mga tuntunin ng Taoismo. Kung ayaw mong mamatay ang iyong mga tauhan, hilingin ka agad sa kanila na umatras ng 10 milyong milya ang layo.
Mas mabuting tumakbo kayong lahat sa gilid ng universo at humanap ng lihim na lugar na mapagtataguan. Mahirap sabihin kung kailan matatapos ang laban natin o hanggang saan tayo aabot. Isang voice message sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan mula sa Heavenly Majestic Pot ang pumuno sa isip ni Dustin. Are you kidding me? The fight would be that powerful. Ang mungkahi ay nagpagulo sa isip ni Dustin. Matapos iwanan ang tanong sa kanya, nakarinig siya ng malakas na kalabog upang magising ang mga patay sa susunod na sandali. Boom! Sa pagitan ng makapangyarihang pitong gininto ang immortal at ng Heavenly Majestic Pot. Ginawa nilang gumuho ang paligid at oras mula sa loob palabas dahil sa kanilang matinding pakikipaglaban at malalakas na kasanayan. Ang langit na kinaroroonan ng Divine Sect ay nagsimulang masira at magwatek-watek. Maging si Dustin ay nagulat sa kanyang nakita at agad na pinaandar ang omnipotent lightness at sumugod patungo sa mga tao ng Immortal End Alliance. Kahit saan siya magpunta, tinunggaban niya ang kanyang mga tao at ibinagsak sila sa Slave Tower. Sa ilang sandali lang, inilipat ni Dustin ang lahat ng miyembro ng Immortal End Alliance sa Slave Tower habang buong lakas niyang itinulak ang kanyang bilis. Nang matiyak niyang nakuha na niya ang lahat, tumakas si Dustin sa malayong kalangitan ng mabilis hanggat kaya niya. Nagmamasid lang kayo. Kung ayaw ninyong mamatay, umalis kayo kaagad sa lugar na ito. Sumigaw si Dustin sa mga nilalang na nagsama-sama upang panoorin ang laban bago pa man siya umalis sa larangan ng digmaan. Sa likod niya ay may mga pagsabog na mas malaki kaysa sa mga nauna at pinupuno ng mga tunog ang lahat ng nakakita ng matinding takot. Ang lahat, kabilang ang oras at ang mismong tela ng kalawakan, ay sumabog hanggang sa ang walang hangganang itim na vacuum at ang galit na umiihip na hanging-hangin sa espasyo ang naiwan. Diyos ko! Ang lahat ng mga nilalang ay nagtulak sa isa't isa habang sila ay desperadong tumakas at kinaiinisan pa nila na hindi sila makatakas ng mabilis. Ang ilan sa kanila ay hindi nabigyan ng oras upang makatakas at napadpad sa madugong mga piraso na nagbigay kulay sa nabasag na kalangitan. Tumakas si Dustin ng ilang milyong milya malayo sa universo kung saan naroon ang Divine Sect. Matapos makumpirmang ligtas na siya, tumalikod siya at nakita ang sitwasyon sa Divine Sect sa pamamagitan ng kanyang espiritual na pakiramdam. Pagkatapos, natagpuan niya ang langit doon na dati ay nakaukit ng mga matingkad na bituin ay nawala na. Nag-iwan na lamang ng walang katapusang madilim na vacuum sa lugar nito. Sa malawak na kumpol ng bituin na iyon, dati ay maraming araw, buwan at bituin. At ang ilan sa mga bituin ay tahanan pa nga ng mga buhay na nilalang. Ngayon ang malaking pagsabog ay nawasak ang lahat ng mga bagay sa kumpol ng bituin na iyon. Walang natira sa sangay ng Divine Sect kung saan dati ay maraming umaalo na mga gusali ng palasyo. Nawasak ang lahat ng naroon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito ang pinaka-nakakatakot na katotohanan tungkol sa nangyaring sakuna. Hindi pa humihinto ang nakakakilabot na pagsabog. Kumakalat pa rin ito sa bawat direksyon sa universo tulad ng isang hindi mapigil ang alon ng enerhiya. Hindi tinangka ni Dustin na itago ang kanyang pagkamangha. Ngunit wala siyang oras para kunin ang lahat. Tumalikod na lang siya at nagpatuloy sa paglipad patungo sa mabituing kalangitan na nakikita sa di kalayuan. Hindi na muling huminto si Dustin hanggang sa mahigit 10 milyong milya ang layo mula sa punong tanggapan ng Divine Sect. Nang lingunin niya, positibo si Dustin na malinaw pa rin niyang nararamdaman na may nakakatakot na alon ng enerhiya na bahagyang kumakalat mula sa punong tanggapan ng Divine Sect. 1/3. Ito ba ang labanan ng mga gintong immortal? Napaigik si Dustin sa pagkamangha. Bang! Habang si Dustin ay nagbubuntong hininga, isang dambuhalang kamay na nababalutan ng pulang kaliskis ay nagmula sa malayong mabituing kalangitan ng biglaan. Gumagalaw ito patungo sa kanya ng may kahanga-hangang bilis. Takabutihang palad para kay Dustin. Mayroon siyang malakas na puwersang espiritual. Naramdaman niya ang papalapit na pag-atake sa isang iglap. Sa pamamagitan ng paggamit ng kakayahan ng omnipotent lightness sa sukdulang lawak. Naiwasan niya ang pag-atake sa tamang oras. Ang puwang na nagtiis sa suntok ng nagninangas na pulang palad ay nabasag sa lugar at lumitaw ang isang malaking espasyo na black hole. Hindi naman masama.
Napakabata mo pa. Ngunit ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban ay talagang isang bagay na dapat tingnan. Sa hindi kalayuan, dalawang elder ng Divine Sect ang lumabas sa kawalan at tumingin kay Dustin ng may paghamak. 7 Golden Immortals ng Divine Sect ang nasangkot sa isang matinding labanan sa Heavenly Majestic Pot. Habang tahimik na sinundan ng dalawang elder si Dustin at naglunsad ng palihim na pag-atake laban sa kanya. Dustin, tinira mo itong sangay ng ating Divine Sect. Go to hell now. Tinadya ng dalawang matanda na patayin si Dustin kahit anong mangyari. Ang brat na ito mula sa inferior universe ay nang-ahas na sirain ang isang sangay ng Divine Sect kasama ang kanyang grupo ng mga mahinang kaibigan. Kung ang balita ay kakalat, ito ay magdudulot ng pagkabigla at kaguluhan sa ibang mga mundo at universo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kilalang katotohanan na ang Divine Sect ay isang napaka-nakakatakot na sinaunang organisasyon na may malaking lakas at kapangyarihan. Sa lahat ng mundo at universo, walang gaanong tao ang nagnanais o nang ahas man lang na pukawin ang Divine Sect. Bang! Kasabay nito, dumitaw ang isang sibat sa kamay ni Elder Orlando at marahas niyang inihagis ito sa hangin. Ang sibat ay nagdulot ng nakakatakot na banal na kulog na hamampas patungo kay Dustin. Sa bawat pulgada na umuusad ang sibat, lumaki ito sa laki at lakas. Nakasimangot si Dustin habang tinatawag ang kanyang Divine Polarity Swords. Sa isang galaw ng kanyang kalooban, pinago niya ang dalawang espada sa hindi kilalang isda at matingkad na isda. Hindi nagtagal ay malaya silang gumala sa mabituing kalangitan. Isang malaking itim-puting bola ang nagsimulang mabuo sa mabituing kalangitan. Pinalot nito si Dustin sa loob na parang kumot na pananggalang at patuloy na umiikot. Bang! 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 Ang dalawang isda ay tumulak pasulong at nabangga sa sibat. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang mga isda ay itinapon pabalik sa malayo. Nagulat din si Dustin sa impact ng pagkakabangga. Pakiramdam niya ay natamba siya ng isang dambuhalang toro nang marahas na itinapon ang kanyang katawan ng daan-daang libong milya sa mabituing kalangitan. Ang kanyang dugo at enerhiya ay marahas na umakyat sa loob ng kanyang katawan. Nag-iwan din ng marka ang pag-atake sa anyo ng isang patak ng dugo na tumulo mula sa sulok ng bibig ni Dustin. Malinaw. Natalo si Dustin sa isang pag-atake ni Elder Orlando. Anak, ipinapayo ko sa iyo na talikuran ang pakikibakan na ito at tanggapin ang kamatayan ng tahimik. Gumisi si Elder Orlando at itinuro ang sibat gamit ang kanyang daliri. Muli, nagsimulang habulin ng sibat si Dustin sa utos ng matanda. Pagkatapos, nagsimula itong gumuhit ng mga ron sa buong kalangitan upang salakayin si Dustin. Hindi nang ahas si Dustin na pabayaan ang pag-unlad na ito sa labanan. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng mga gintong ilaw. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang mga lihim na kasanayan, kabilang ang kanyang demonyong avatar, ay lumabas upang lumaban ng magkasama. Bang! Sa isang malakas na tunog, ang ilang bahagi ng katawan ni Dustin ay pumutok ng masakit. Ang kanyang dugo ay bumulwak na parang maulap na ulap, na kumalat sa mabituing kalangitan. Sa universo, ang kapangyarihang panlaban ni Dustin ay maituturing na cream of the crop. Gayunpaman, ang mga tunay na immortal ay nagpapatunay na masyadong nakakatakot para labanan ni Dustin ang kanyang kapangyarihan sa oras na iyon. Walang pag-aalinlangan. Tumalikod siya at tumakas. Ginamit niya ang omnipotent lightness sa sukdulan. At sa isang iglap, ilang milyong milya ang layo niya sa kanyang mga kaaway. Hindi ka naman mabagal. Ang dalawang elder mula sa Divine Sect ay bahagyang nagulat sa pag-atres ng kanilang kalaban. Ngunit mabilis nilang naabutan si Dustin. Ilang sandali lang ay naabutan na ng mga kalaban niya si Dustin. Pumunta ka sa impyerno. Sabay-sabay siyang inatake ng dalawang matanda. Si Elder Reed ay nagsagawa ng isang uri ng mapagmataas na pamamaraan ng kamao na may pulang apoy sa paligid ng kanyang mga kamao. At ang mga kamao ay sumugod patungo kay Dustin. Si Elder Orlando, sa kabilang banda, ay nananatili sa kanyang naunang panlilinlang at inihagis ang kanyang mahabang sibat. Napapalibutan ito ngayon ng libo-libong nakakasilaw na ron at ang aura nito ay maaaring sumabog sa kalangitan. Puff! Umungol si Dustin.
Tinusubukan ng lahat ng kanyang makakaya na gamitin ang lahat ng lihim na kakayahan upang salakayin ang kanyang mga kaaway. Sa wakas, nagkapira-piraso ang kalahati ng kanyang katawan at para siyang nasa sobrang sakit. Bush! Matapos ang ilang galaw, tinaladkad ni Dustin ang nasugatan niyang katawan at muling tumakas. Sa isang iglap, ilang milyong milya ang layo niya sa kanyang mga kaaway. Takabutihang palad. Ang omnipotent lightness ay napakahiwaga. Naglalaman ito ng mahiwagang kapangyarihan sa espasyo-oras. Sa sandaling ginamit ito ni Dustin. Siya ay mabilis at nababaluktot at pinahintulutan siya nitong makatakas mula sa ilalim ng mga ilong ng dalawang tunay na immortal. At habang tumatakbo siya para sa kanyang buhay, ginamit din niya ang Phoenix Nirvana skill para mabilis na maibalik ang kanyang mga sugat. Ngunit ang mga tunay na immortal ay malayo sa handa na palayain si Dustin. Ilang saglit lang ay nasa harapan na niya ulit sila. Ang larong ito ng pusa at daga ay nagpatuloy sa mahabang panahon. Patuloy na nakatakas si Dustin sa kamatayan sa kamay ng dalawang matanda. Paminsan-minsan, kapag nahuli si Dustin, nagagawa niyang labanan ang dalawang matanda at bago makahanap ng pagkakataong makatakas. Ngunit ang prosesong ito ay nagkaroon ng malubhang pinsala kay Dustin ng ilang beses. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa lubhang mapanganib na mga sitwasyon ng paulit-ulit. Minsan, ang katawan ni Dustin, kasama ang kanyang ulo, ay nabasag sa fog ng dugo. Kakabutihang palad, pinrotektahan ng espiritual na puno ang kanyang espiritual na kaluluwa. At napakalakas din ng Phoenix Nirvana skill. Hanggat hindi nawasak ang kanyang espiritual na kaluluwa, mabilis na maibabalik ang kanyang katawan. Ang mga iyon ang nagbigay daan kay Dustin na makatakas sa bawat kritikal na sandali. Bukod dito, sa ganoong desperado na sitwasyon, napagtanto ni Dustin na ang kanyang omnipotent lightness ay gumawa ng mahinang pag-unlad sa bilis at flexibility. Damn it, how is he escaping every single time? Nagalit ang dalawang matanda sa paulit-ulit na pagtakas ni Dustin. Tila ay umungal ng may galit sa sarili nilang kabiguan na tapusin siya. Kasabay nito, sa Black Hell City ng Tomb Star Cluster, biglang, ang itim na liwanag ay naging nakasisilaw, na lumilikha ng space-time transmission channel sa isang luma at madilim na space-time transmission altar. Isang figure na kasing tangkad ng demonyo ang biglang lumabas sa lagusan at tumayo sa altar. Isa itong matangkad at malakas na lalaki. Ang mahaba at magulo niyang buhok ay dahan-daang bumagsak sa kanyang mukha. Dahilan para mahirap makita ng malinaw ang kanyang mga katangian. Ang kanyang katawan ay nagkaroon ng madilim na kulay, na napapaligiran ng isang malakas na bangkay na miasma. Ang kanyang pares ng mga mata na nakatago sa ilalim ng kanyang magulong buhok ay kumikislap ng madugong mga ilaw na naging dahilan ng pagkakilabot sa mga ito. Sir Gore. Sa wakas, nagpakita ka na. Si Irvin at Commander Graves ay nakabantay sa altar. Nang makita nilang lumitaw ang matangkad na lalaki, lahat sila ay nakahinga ng maluwag at nagmadaling lumapit upang sumaludo sa pananabik. Ang underworld ay gumugol ng maraming mapagkukunan at lakas tao upang ay teleport si Gore mula sa underworld hanggang sa universo na ito ng palihim. Mula ngayon, lahat ng mga bangkay na sundalo ay pupunta upang walisin ang universo at patayin ang lahat ng mga nilalang. Walang buhay ang dapat iligtas. Tinggal ng matangkad na lalaki na tinatawag na Gore habang dahan-daang itinaas ang ulo. Ang mga bahid ng makapal na dugo pulang kidlat ay patuloy na kumikislap mula sa kanyang mga mata, na nanginginig sa espasyong nakapalibot sa kanila. Umayag, Sir Gore. Ngayong narito ka upang tulungan kami. Madali na naming matatalo ang lahat ng aming mga kaaway at mamuno sa universo. Nagsaya si Irvin. Naiisip ang sarili niyang tagumpay. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ng mga bangkay na sundalo ay nagtipon sa Black Hell City. Taglay ang iba't ibang itim na sandata sa kanilang mga kamay. Hindi mabilang na mga grupo ng mga sundalo ang nagsimulang bumuhos palabas ng lungsod. Nagmarcha sila pasulong na may isang layunin lamang sa kanilang isipan. Walang makikitang senyales ng emosyon o pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Pinangunahan ni Irvin at Commander Graves ang kawan.
Nasa likod ni Irvin ang mahigit 500 lalaking nakasuot ng itim na mga pinuno ng bawat kumpanya ng bangkay ng sundalo. Sa pagkakataong ito, papawiin na natin ang buong sansinukob at lahat ng bangkay nila ay magiging atin. Confident na sabi ni Irvin habang nakatingin sa mabituing kalangitan. Nakatayo siya sa isang nagninangas na itim na karwahe sa frontline ng buong undead na hukbo. Huwag kang mag-alala tungkol sa pangangaso na ito. Aalisin ko ang lahat ng humahadlang sa atin. Paniniguro ni Gore sa kanya. Ang kanyang mababa at bumang na boses ay umalangaw-ngaw sa buong Tombstar Cluster. Isa siyang dambuhalang nilalang na may taas na ilang daang libong talampakan at uhaw sa dugo ang mga mata. Ang mga kidlat ay nabuo at pinalabas mula sa kanyang mga mata paminsan-minsan. Iisa ang layunin nila ang pumatay ng pinakamaraming nilalang hanggat kaya nila sa atresadong universo. Kolektahin ang kanilang mga bangkay. At dalisayan sila bilang kanilang walang takot na undead na mga sundalo. Sa pagkakataong ito, ipinadala ng pinuno ng Underworld si Gore sa universo na ito para sa dalawang pangunahing dahilan. Una ay ang mahuli si Prinsesa Gracie. At ang pangalawa ay ang tulungan si Irvin sa pagkumpleto ng misyon sa pangangaso. I appreciate your service, sir. Tugot ni Irvin habang bahagyang yumuko para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Tumango si Gore bilang tugon at mabilis na tumalon. Sa isang kisap mata, narating niya ang kailaliman ng universo. Doon, nagsimula na siyang humakbang. Ang kanyang bilis ay kamangha-manghang mabilis para sa kanyang napakalaking sukat. Kaya niyang tumakbo ng daan-daang libong milya bawat segundo. Sa katunayan, ang mga nilalang na may mababang cultivation base ay hindi man lang makuha ang kanyang paggalaw. Habang sumusugod si Gore nang hindi nagpapahinga, ang buong sansinukob ay nanginginig ng husto. Ang hindi mabilang na mga nilalang ay labis na natakot habang iniisip nila kung ano ang nangyayari. Pagkalipas ng ilang sandali, narating na ni Gore ang punong tanggapan ng Universal Allied Army sa Fighting Star Cluster. Ito ba ang Universal Allied Army? Isang pulutong ng mga walang kwentang tao ang nang-ahas na labanan tayo. Napabuntong hininga si Gore habang nakatitig sa mga tolda ng Universal Allied Army. Sa kanyang galit, nagpakawala siya ng kidlat na kulay dugo mula sa kanyang napakalaking mga mata. Kamakailan, hindi nagpakita ang mga bangkay na sundalo sa universo kaya bahagyang ibinaba ng kalyadong hukbo ang kanilang mga depensa. Gayunpaman, napakaraming mga Panginoon at sundalo ang nagbabantay pa rin sa punong tanggapan kung sakaling magkaroon ng biglaang pag-atake. Tinimulang iunat ni Gore ang kanyang malalaking kamay. Ang lokasyon ng punong tanggapan ng Universal Allied Army ay nagsimulang manginig ng marahas. Lumitaw ang mga bitek sa lupa at isang mapang wasak na bangkay na miasma ang bomb alot sa buong punong tanggapan. Ang hindi mabilang na mga nilalang ay tumakbo at sinubukang tumakas ng mas mabilis hanggat maaari. Ngunit walang nakatakas. Parg! Malakas na hiyawan ng sakit at dalamhati ang maririnig mula sa lahat ng direksyon. Pagkaraan lamang ng ilang sandali, ang punong tanggapan ng Universal Allied Army ay naging mga guho. Walang buhay na nilalang ang nakaligtas sa nakasusuklam na massacre na ginawa ni Gore. Ang mga bangkay na walang espiritual na kaluluwa ay bumangon at lumutang sa hangin. Inilagay ni Gore ang napakaraming bangkay sa kanyang mahiwagang kayamanan tulad ng pag-ani ng hindi mabilang na mga butil mula sa bukid. Pagkatapos niyang matapos sa lugar na iyon, hindi nagtagal ay inatake niya ang isa pang mundo sa Fighting Star Cluster. Bukod sa punong tanggapan ng Universal Allied Army, mayroong isang malaking bilang ng iba pang mga mundo sa Star Cluster na ito. At ngayon, ang mga mundong ito ang kanyang mga susunod na target. Ito ay isang walang kahirap-hirap na gawain para sa kanya upang sirain ang isang mundo. Ang kailangan lang niya ay iunat ang kanyang mga kamay hanggang sa masakop nito ang buong kalangitan sa ibabaw ng mundong iyon. Pagkatapos ay maglalabas siya ng nakakatakot na dami ng nakamamatay na bangkay na miasma. At lahat ng nabubuhay na nilalang ay magsisimulang mamatay ng paisa-isa. Bago kolektahin ang kanilang mga bangkay, ganap niyang sisirain ang mga espiritual na kaluluwa ng kanyang mga biktima. Talagang nakakatakot si Gore. Ang mga nilalang sa sansinukob na ito ay mga maliliit na hamak na langgam sa harap niya.
Walang emosyon o pagsisisi ang makikita habang tinatapakan niya ang mga ito. Matapos patayin ang mga nilalang sa lahat ng mundo ng Fighting Star Cluster. Lumipat si Gore sa isa pang Star Cluster sa ilang hakbang at nagpatuloy sa pangangaso ng mga bangkay. Kasabay nito, tinasalakay ni Irvin ang iba pang mga mundo sa universo kasama ang isang karagatan ng makapangyarihang mga sundalong bangkay. Walang nilalang ang makalaban sa kanilang matinding pag-atake at karamihan sa kanila ay sumuko na dahil alam nilang pareho pa rin ang kalalabasan. Noong araw na iyon, walang awa na pinatay ng mga sundalong bangkay ang mga nilalang. Umalangaw-ngaw sa buong sansinukob ang iyak ng paghihirap at puot ng mga biktimang walang magawa. Sa bawat mundo, lahat ng nilalang ay humingi ng awa, nanalangin sa kanilang mga Diyos, o lumaban kapag ang kanilang mundo ay inaatake. Umaasa na kahit papaano ay mababago nila ang kanilang kapalaran. Dear God, napakaraming inosenteng tao ang nasawi. May mga bangkay sa lahat ng dako at ang lupa ay umiiyak sa lahat ng dugong anak. Hindi mo ba kami matutulungang malampasan ito? Ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng universo ay lumuhad at humingi ng isang himala ng isa-isang binawian ang kanilang buhay. Oh my God! Ano ang nagawa ng ating universo para maging karapat-dapat sa gayong kakilakilabot na sakuna? Tapos na. Wala na tayong pag-asa. Lahat ay mamamatay at ang universo ay masisira. Tinumpa ng maraming nilalang ang kanilang kahinaan dahil wala silang magawa para iligtas ang kanilang mga mumunting buhay. Ito ang pinakatrahedya na araw sa kasaysayan ng sansinukob na ito. Samantala, sa kabilang panig ng universo, si Dustin ay hinahabol ng dalawang elder ng Divine Sect. Bigla siyang nakaramdam ng kirot nang maramdaman niyang may mali. Bigla siyang huminto at pinakawalan ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin kung ano ang nangyayari. Ang mga miyembro ng Underworld. Ilang nilalang na ba ang napatay nila? Parehong gulat at galit si Dustin. Yung malaking tao. Ibang level ang lakas niya. He remarked as he perceived Gore's presence. Nagbibigay siya ng napakalakas na vibe. Para bang madali niyang sirain itong buong universe. Siya ay halos hindi mapigilan. Napaisip si Dustin habang nadudurog ang puso niya. Huminto din sandali ang dalawang matanda na sumusunod kay Dustin. Inilabas nila ang kanilang espiritual na pakiramdam upang suriin ang kanilang kapaligiran. Oh! Ang Underworld ay nagpadala ng isang kakilakilabot na master dito. Nagulat ang dalawang matanda nang makilala nila ang nangyayari. Gayunpaman, wala sa atin iyon. Ang Divine Sect at ang Underworld ay namuhay ng mapayapa mula noon. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa kanilang layunin para sa lahat ng ito. Sabi ni Elder Reed sa walang pakialam na tono. Tama ka, mabuti pang bilasan na natin itong si Dustin. Tumango si Elder Orlando, kaya nagpatuloy ang dalawang matanda sa paghabol kay Dustin. Nang maramdamang nagsimulang maglapit ang dalawang matanda, pinaandar ni Dustin ang kanyang omnipotent lightness para mabilis na makalayo sa kanila. Kakabutihang palad, si Dustin ay isang dalubhasa sa pag-unawa sa mga kakayahan ng kasanayang ito dahil ginamit niya ito ng maraming beses bago. Lalo na kapag siya ay tumatakbo. Dahil doon, mabilis na tumakbo si Dustin at pinahaba ang pagitan niya at ng mga matatanda. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita na ng dalawang elder ng Divine Sect na imposibleng maabutin si Dustin. Kahit anong pilit nila ay patuloy pa rin ang paglaki ng distansya nila ni Dustin. No way! Isa lang siyang cultivator ng Sect Ancestors level. How could he even outrun us? Sabi ni Elder Reed na hindi makapaniwala. Ang mga paggalaw na iyon. Siya ay nagpapakita ng mga kasanayan sa paggalaw ng katawan na naglalaman ng malalim na mga batas ng oras at espasyo. Haka-haka ni Elder Orlando. Gulat ang nakasulat sa buong mukha nila. Samantala, ang Heavenly Majestic Pot ay nakikipaglaban pa rin sa 7 gintong immortal mula sa Divine Sect. Nasa Star Cluster sila kung saan matatagpuan ang sangay ng Divine Sect. Dahil sa mahabang mabangis na labanan. Ang lugar ay sobrang baluktot na walang natira maliban sa mga puwang ng espasyo na nakakalat sa lahat ng dako. Ang lugar ay naging isang magulong larangan ng digmaan. Ang Heavenly Majestic Pot ay pinanatili ang mga kalaban dito dahil ayaw nitong sirain ang mas maraming lugar.
Lubos nitong nalalaman na sa kasagsagan ng pakikipaglaban nito sa mga gintong immortal mula sa Divine Sect. Anumang lugar ay maaaring maging shambles. Dahil si Dustin ang bagong amo nito ngayon. Inisip nito kung ano ang posibleng gawin ni Dustin sa sitwasyon. Ito ay ibinigay na tiyak na ayaw ni Dustin na makitang nawasak ang universo na kanyang tinitirhan sa mga matinding labanan. Sa makatuwid, tinubukan nitong kontrolin ang larangan ng digmaan sa loob ng 10-10 milyong milya. Kung minsan, maglalaban pa nga ang magkabilang panig sa magulong kawalan. Ang isa sa 7 gintong immortal, isang payat at matangkad na lalaki, ay biglang humagalpak sa tawa. Kitang-kita ang kulay dugo niyang mga ngipin habang kumakalas siya ng malakas. I can't believe that Gore is here. Mukhang matatapos ang universe na ito kahit wala tayong ginagawa. Guys, maglalaro pa kayo sa palayok na ito. Mag-aabsorb ako ng sariwang dugo at laman sa kung saan. Kung hindi, lahat ng nilalang ay papatayin ng hukbo ng underworld bago pa man ako makakuha ng ilan. Matay niyang sabi sa kanyang mga kasama. Nang hindi man lang naghihintay ng kanilang tugon. Umakbang siya at nawala sa hangin. Ang 7 gininto ang immortal ay nakakuha na ng mataas na kamay laban sa Heavenly Majestic Pot. Kahit nawala siya, kaya pa rin ng iba pang mga Golden Immortal ang labanan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang matangkad at manipis na gintong walang kamatayan ay pumasok sa isa sa mga kalapit na mundo. Bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at maraming nilalang sa paligid ang sumabog. Ang kanilang mga laman at dugo ay natipon at dumiretso sa kanyang bibig. Sa ilang sandali lang, nilamon na ng matangkad at payat na lalaki ang lahat ng buhay na nilalang naabot kamay niya. Ang mga spray ng pulang ambon at mga pool ng dugo ay makikita sa lahat ng dako. Ang mga kaluluwa ng mga pinaslang na nilalang ay humagulgol ng malakas na tila ang buong lugar ay parang kailaliman ng impyerno. Ang kanilang masakit na mga hiyawan ay naririnig ng ilang milya sa paligid. Ang mga nilalang na ito ay mahina. Ngunit sariwa ang lasa. Ang matangkad at payat na lalaki ay inilabas ang kanyang eskarlata na dila at dinilaan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig ng may kasiyahan. Pagkatapos ay hindi man lang lumingon. Umalis siya para sa susunod niyang target. Na iniwan ang isang madilim at mapanglon na mundo. Ang susunod na daigdig na kanyang narating ay tiyak na mapupuno rin ng mga putol-putol na katawan at umaagos na mga ilog ng dugo. Sa sumunod na kaguluhan, hindi mabilang na mga tao ang tumatakbo sa paligid. Sumisigaw at umiiyak sa matinding paghihirap. Ang ilan sa kanila ay lumuhad at humingi ng awa. Habang ang iba ay sinubukang tumakas kasama ang kanilang mga pamilya. Ito ay isang malungkot na eksena. Ngunit hindi umubra ang kanilang pagsusumamo. Sa kanyang paningin, ang mga mahihinang ito ay walang iba kundi mga hayop lamang. Sayang lang ang pagkaawa sa kanila. Not to mention, palayain sila at buhay. Ibinuka niya ang kanyang bibig. At hindi mabilang na mga ron ang bumaril at dinurog ang maraming kapas palad na mga nilalang na nabubuhay. Mabilis na nakuha ang mga bangkay at ang dugo at laman nito ay napunta sa kanyang bibig. Siya ay ngumunguya at ninamnam ang mga ito ng may kasiyahan bago nilunok. Siya ay gutom para sa higit pa. Ang baliw na ito ay walang awa kung sasabihin. Kahit na ang pinaka-tragic na eksena ay walang epekto sa kanya dahil wala siyang anumang emosyon. Hindi siya nagmamadaling patayin ng sabay-sabay ang kanyang biktima. Minsan siya ay huminto, at pinapanood ang mga nilalang na nalilito na tumatakbo sa gulat at pagkalito. Baka sa mga mata nila ang takot sa kanya. Nakakita siya ng kasiyahan sa paggawa ng kalituhan sa buong sibilisasyon. Sa oras na iyon, pinakawalan ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin ang buong sitwasyon ng universo. Samantala, ang kanyang Jade Slip ay napuno ng maraming mensahe. Ang mga mensahe ay mula sa iba't ibang bahagi ng universo. Dahil sa kanyang katapangan at kamangha-manghang kakayahan. Si Dustin ay naging bagong commander ng Universal Allied Army. Ang mga nilalang mula sa hindi mabilang na mundo ay nangako ng kanilang suporta at katapatan. Handang sumunod sa kanya at tumanggap ng mga utos mula sa kanya. Hindi may kikaila para sa karamihan sa kanila. Si Dustin ay isang bayani at ang pinakamakapangyarihang tao sa universo. Bilang karagdagan, ang mga pinuno ng Heavenly Palace, ang Yaksha Palace,
ang Sword Palace, at iba pang puwersa, na dating nangungunang masters ng universo, ay matagal nang natabunan ni Dustin. Ngayong nangyari na ang ganitong kaunos-lunos na pangyayari sa universo, naisip agad ng lahat ng nabubuhay na nilalang si Dustin. Leader Dustin, tulungan mo kami. Pakiusap, Leader Dustin. Nasa bingit ng pagkawasak ang ating mundo. Kailangan namin ng husto ang tulong mo. Hindi mabilang na voice message ang ipinadala sa Jade Sleep ni Dustin. Maging ang pinuno ng Heavenly Palace, ang may-ari ng Star Island at ang emperador ng Sky Phoenix Kingdom ay lahat ay nagpadala ng mga mensahe kay Dustin. Na tinawag siya para sa tulong. Tinubukan din ni Kevin na makipag-ugnayan kay Dustin. Tinanong siya ng kanyang mga plano kung paano haharapin ang krisis na nasa kamay. Tila sila ay malapit ng harapin ang isang hindi pa nagagawang kaaway. Na hindi pa nila nahaharap noon. Ang mga mundo ay nawasak ng paisa-isa at ang pagkakaiba ng oras sa pagitan ng pagkawasak ay napakaikli. Ang hindi kilalang mga kalaban ay mabilis na gumagalaw. Sa loob lamang ng kalahating araw. Ang ikaapat na bahagi ng mundo ng universo ay naging patay na mga planeta. Ang masama pa, parami ng parami ang mga mundong inaatake. Kung ito ay magpapatuloy sa ganito, ang natitirang mga mundo ay makakatagpo ng parehong kapalaran tulad ng mga nawasak na. Kung hindi aaksyonan ito ni Dustin at ng kanyang koponan ng naaayon. Wala nang anumang mundo ang natitira sa pagtatapos ng araw. Ipasa ang aking mga utos sa mga pinuno ng lahat ng miyembrong mundo ng Immortal End Alliance. Sabihin sa kanila na tipunin ang lahat ng buhay na nilalang sa kanilang mundo at hintayin ako. Si Dustin ay nagpadala ng mensahe pabalik kay Kevin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Matapos itong pag-isipan ng mabuti, nag-aalalang naghihintay si Kevin. At pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natanggap niya ang mensahe mula kay Dustin. Hinailan niya ang sarili at ginawa agad ang itinuro ni Dustin. Tungkol naman sa mga mensahe mula sa ibang mundo. Hindi alam ni Dustin kung paano magre-reply. Alam niya na imposible para sa kanya na dumalo sa bawat mundo ng sabay-sabay at tulungan ang buong universo na makaligtas sa kalamidad. Ang Underworld at ang Divine Sect ay nagpadala ng mga kahanga-hangang cultivator upang pumatay ng maraming nilalang hanggat kaya nila. Pinutol ni Dustin ang kanyang utak ngunit wala siyang maisip na solusyon para dito. Nakaramdam siya ng kawalan ng lakas, galit at pagkabigo. Ang araw na iyon ay ang pinakamasamang araw para sa lahat ng mga nilalang sa universo. Lahat sila ay nagdasal na tulungan sila ni Dustin at iligtas sila sa patayan ngunit wala man lang bakas ni Dustin. Hindi mabilang na mga mundo ang nawasak. At ang mga nilalang doon ay pinatay ng malupit at walang awa. Napaiyak na lamang sila sa kawalan ng pag-asa habang pinagmamasdan ang kanilang mundo na nilipol. Natupok sa apoy at nalulunod sa sarili nilang dugo. Ang pag-asa sa puso ng lahat ng mga nilalang ay unti-unting naglaho. Wala na silang makitang bakas ng liwanag. Dugo, kamatayan at kalungkutan ang naroon. Biglang, sa ilang pagkakataon, umulan sa bawat sulok ng bawat mundo sa universo. Ito ay hindi sa tubig kundi sa dugo. Umuulan ng dugo. Ang mga espiritu ay sumigaw at tumatangi sa kanilang mga puso. Hindi napigilan ni Dustin na ibalik ang kanyang ulo at umungol na galit na nakakuyom ang magkabilang kamao hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang mga palad. Ang kanyang sigaw ng kawalan ng kakayahan ay yumanig sa mga bituin sa malapit. Tagumpay na tumawa si Elder Reed nang marinig ang malungkot na pag-ungol ni Dustin. Tumakbo ka sa abot ng iyong makakaya. Dustin, wala kaming pakialam na makipaglaro sa iyo. At alam namin na hindi ka maaaring magtago. Ang Immortal End World ay mawawasak sa lalong madaling panahon. Ang iyong pamilya, mga kaibigan, mga kapwa-alagad, mga amo at lahat ng may kinalaman sa iyo ay walang pusong papatayin isa-isa. Iniiwan mo ba sila? Sabi niya sabay ngisi ng masama habang hinahabol si Dustin. Kayong mga sinumpaang hindi makataong tagalabas. Isinusumpa ko na ipaghihiganti ko ang lahat ng ulo ninyo sa pagkamatay ng mga inosenteng nilalang na ito. Napaungol si Dustin sa masakit na galit. Muling humagalpak ng tawa si Elder Reed. Walang kwenta ang bluffang ng ganito.
Hindi mo ba nakitang malinaw? Ang universo na ito ay magiging mga guho sa lalong madaling panahon. At wala kang magagawa tungkol dito. Nagpatuloy si Elder Reed. Nakasakay sa paghihirap ni Dustin. Tinutuya siya. Hindi siya pinansin ni Dustin. Nagsimula siyang magsagawa ng omnipotent lightness at sumugod patungo sa star cluster kung saan matatagpuan ang mga miyembrong mundo ng Immortal End Alliance. Samantala, sa Celestial Palace, si Peterson ay nasa ilalim pa rin ng palasyo sa ilalim ng lupa. Sa isang napakalaking lihim na silid. Naka-cross-legged siya. Sa harap niya ay isang malaking palayok na inukita ng mga misteryosong simbolo na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Isang kamao ang laki ng itim na burol ang lumutang sa palayok. At ito ay napapaligiran ng siyam na kumikinang na butil. Pagsamahin. Utos ni Peterson sa isang makapangyarihang boses. Biglang umalag ng malakas ang palayok at pumasok sa burol ang siyam na butil. Kaagad, nagsimulang mag-transform ang burol. Umihip ang malakas na hangin sa tuktok ng burol. At daan-daang libong kumikinang na ron ang lumabas mula rito. Kasabay nito, ang walang katapusang marahas na hangin ay bumaba mula sa tuktok, na tila maaari nilang sirain ang anumang bagay. Ilang sandali pa, ang maliit na bundok ay tila naging isang napakalaking ipoypo. Habang sinisipsip nito ang lahat ng nasa malapit. Sa isang kisap mata, walang natira sa paligid. Ang alamat ay nagsasabi na ang mahiwagang magnetic mountain ay maaaring lumakas pagkatapos na ito ay sumanib sa mga likas na yaman ng mga katangian ng daigdig. Lumalabas na totoo. Tinipsip nito ang Celestial Star Water. Bulong ni Peterson na may pagkaakit. Habang winawagayway niya ang kanyang kamay. Umalma ang hangin sa paligid ng maliit na bundok. Pagkatapos ay lumipad ito palabas ng palayok at dumapo sa kanyang palad. Old friend, I need your opinion. Sabihin mo sa akin kung paano haharapin ang kalamidad na ito. Dapat ba tayong magpakita at tumulong sa paglutas nito o hayaan si Dustin na harapin ito ng mag-isa? Tinabi ni Peterson, habang itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa kailaliman ng kalawakan. Isang payat at matandang lalaki ang nakaupong nakakross ang paa sa kailaliman ng magulong kawalan. Nakapikit ang kanyang mga mata at natatakpan ng makapal na alikabok ang kanyang katawan. Walang nakakaalam kung gaano katagal siyang nakaupo doon. O kung buhay pa ba siya. Hanggat gusto kong iligtas ang mga walang magawang nilalang. Sa tingin ko ay hindi magandang ideya na makialam tayo. Dapat nating hayaan si Dustin na lutisin ito. Matanda na kami at may kapansanan. Kung makikisali tayo, mas malalagay tayo sa mas malaking problema kaysa sa ating kakayanin. Buntong hininga ang tugon ng payat na matanda. May point ka. Tumanggaw si Peterson. Mayroon akong paraan para matulungan si Dustin na makalusot at makarating sa genuine immortal realm sa lalong madaling panahon. Sabi ng payat na matanda sa kaibuturan ng magulong kawalan. May paraan ba talaga para matulungan si Dustin na makapasok sa genuine immortal realm? Sigurado ka. Magiging masyadong peligroso. Gulat na tanong ni Peterson the Taoist ancestor. Kahit na siya, isang taong may kaalaman, ay hindi pa nakarinig ng ganoong paraan. Kaya naman, hindi niya maiwasang mabigla sa revelasyon. Oo, may paraan. Ang breakthrough platform ay matatagpuan sa sinaunang at mahiwagang planetang iyon. Doon, kailangan niyang kumuha ng vital energy shower mula sa platform. Gayunpaman, upang matiyak ang pinakamataas na posibilidad ng tagumpay, kailangan nating gumamit ng 5 likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. Dagdag pa ng matanda, take a vital energy shower. Ang pamamaraan ay nagmula sa Earth. Peterson blurted out. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagdududa sa plano matapos marinig ang pamamaraan na talagang nagmula sa Earth. Tumango ang matanda. Gaano ang posibilidad na magtagumpay siya? Tanong ni Peterson. 50%. Baka mas mababa pa. Matapat na sagot ng matanda. Delikado. Magiging isang kahanga-hangang tagumpay ang mag-level up mula sa antas ng ninuno ng sekta hanggang sa genuine immortal realm. Itinulak ni Dustin ang omnipotent lightness sa limitasyon nito habang siya ay gumagalaw sa pinakamabilis na posibleng bilis. Sa loob lamang ng 1 oras,
Nakarating siya sa labas ng maliit na mundo kung saan matatagpuan ang Celestial Palace. Isang napakalaking altar ang sumalubong sa kanya at hindi maiwasan ni Dustin na titigan ito ng may hinala. Wala siyang ideya kung kailan lumitaw ang altar sa mundong ito. Ang mga ron ay sumayaw sa paligid na parang mga snowflake at ang altar ay nagniningning sa makinang na liwanag ng mga immortal. Ang hindi mabilang na mga bihirang ibon at iba pang kakaibang hayop ay lumitaw sa paligid ng altar. Ang ilan sa kanila ay tumakbo. Ang ilan ay pumailang lang. At ang ilan ay nagtaas ng kanilang mga ulo habang sila ay naglalabas ng umaalingaw-ngaw na mga dagandong. Sa kalangitan sa itaas ay isang dagat ng walang katapusang kulog at nakakabulag na mga kidlat. Isang nakakakilabot na aura ng pagkawasak ang kumalat sa malayong lugar, na nagpapatindig sa balahibo ng mga tao. Ang mga bagay na naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ay nakadisplay lahat sa altar. Mula sa mga bundok, ilog, lupain, lahat ng may buhay na nilalang. Hanggang sa kanilang mortal na buhay at maging sa maaliwalas na mga pavilion at pagoda. Ang pinakakahanga-hangang bagay ay ang daan-daang milyong mga nilalang na hugis kulog na nakatayo sa pinakaharap ng altar na may mga sandata na malamig na kumikinang sa kanilang mga kamay. Bawat isa ay may ekspresyong angkop para sa mga nauuhaw sa digmaan. Pumunta ka na sa altar. Maghanda para sa iyong vital energy shower. Ang boses ni Peterson ay umalingaw-ngaw sa hangin na parang singsing ng isang malaking kampana. Ang isang nagyelo na si Dustin ay maaari lamang manatiling nakaugat kung saan siya naruroon habang inis kanya ang altar at ang lahat ng mga panganib nito muli. Ang kanyang dugo ay parang yelo sa loob ng kanyang mga ugat. Nai-imagine na lang niya kung anong matinding labanan ang naghihintay sa kanya sabay tontong ng paa sa altar at sapat na iyon para tumaas ang balahibo niya. 2/3. Ang dagat ng kulog at bawat isa sa hugis kulog na nilalang ay isang nabagong panuntunan ng langit at lupa. Nadulot ng makapangyarihang mga hakbang ni Peterson at ng payat na matandang lalaki. Nagpakita silang handang magdulot ng kaguluhan. Nagsalubong ang mga ngipin ni Dustin habang pinipilit ang sarili na huminga ng malalim. Bago pa magbago ang isip niya ay lumuhad siya patungo sa altar. Simulan na. Kahit na parehong makapangyarihang nilalang si Peterson at ang payat na matandang lalaki. Napipikit lamang nila ang kanilang mga mata habang naghihintay sa pag-asa dahil pareho silang nabawasan sa nerbiyos. Tulad ng isang gamo-gamo na napakalapit sa apoy. Inilalagay ni Dustin ang kanyang sarili sa malaking panganib sa pagpasok pa lamang sa altar. Boom! 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 Sa loob lang ng isang segundo. Nagsimula na ang isang madugong palabas. Umangat ang mabagsik na alon mula sa dagat ng kulog habang ang daan-daang milyong hugis kulog na nilalang ay sumugod pababa mula sa langit at tumakbo patungo kay Dustin na parang gutom na mandaragit. Mamatay. Handa si Dustin na ipagsapalaran ang lahat para lang sa isang pagkakataon. Walang ibang pagpipilian para sa kanya kundi ang makipagsapalaran. Walang nagawang pagsisikap habang inilalabas ni Dustin ang bawat card na nasa kanyang manggas. Kabilang ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor na matagal na niyang hindi nahawakan. Ang isang sandali ng pag-aalinlangan sa isang sitwasyong tulad nito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kahit anong gawin niya, hindi rin nagtagal at napuno ng dugo si Dustin. Tinamaan siya ng mga sugat mula ulo hanggang paa at halos masira ang kanyang katawan ng ilang beses. Sa hindi natitinag na determinasyon at matinding desperasyon. Itinulak niya ang pagsupil sa langit at lupa at sinira ang sunod-sunod na blow. Nag-ukit siya ng landas palabas at tumalon sa itaas ng altar. Nagbabalak na lumipad sa kalangitan at makipagkompetensya sa mga Diyos sa langit. Sa huli. Walang kabuluhan ang kanyang plano nang siya ay ibinagsak mula sa langit ng kulog na dagat at ang kanyang nabasag na katawan na dumudugo ay bumagsak sa altar. Wala ni isang bahagi sa kanya ang naligtas hanggang sa ang tanging nagawa na lang niya ay humiga sa lupa at ipikit ang kanyang mga mata. Ito ay isang kinahinatnan na nakita niya. Ang Thunderstroke Dome ay na-trigger ng malalakas na paggalaw. Ito ay labag sa mismong mga batas ng kalikasan para kay Dustin na hindi nakaipon ng sapat na vital energy at walang sapat na pangunawa sa kapangyarihan ng batas upang subukan at pilit na makalusot. Sarili lang niya ang dapat sisihin.
Sa kabila ng pagiging mahina ni Dustin para makipaglaban. Ang dagat ng kulog at ang maraming hugis kulog na nilalang ay hindi tumigil sa kanilang pag-atake at nagpatuloy sa pag-ulan mula sa langit at bumagsak kay Dustin. Bilasan mo. Ipasok ang 5 likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya sa kanyang katawan. Ang payat na matandang lalaki ay biglang sumigaw kay Peterson mula sa malalim na magulong kawalan. Agad na binabaybay ni Peterson ang formula at itinuro ang direksyon ng Immortal End World. Boom! 2 makinang na kumikinang na higanteng dragon ang bumangon mula sa lupa sa ilalim ng Immortal End Continent at pumailan lang sa kalangitan. Na agad na naglaho sa kawalan. Lumipad din palabas ng Celestial Palace ang 3 iba pang higanteng dragon na walang ngipin at nakabuka ang mga kuko. 5 higanteng dragon ang nagpakita sa paligid ng altar sa susunod na sandali. Na may dalang malakas na hangin na nagpapadilim sa kalangitan na parang may bagyo sa abot tanaw. Nang walang babala, ang 5 dragon ay lumipad patungo kay Dustin at nawala sa kanyang katawan. Sa sandaling ang 5 dragon ay pumasok sa kanyang katawan. Naramdaman ni Dustin na ang kanyang laman ay muling nagsama-sama at ang kanyang mga buto ay nagsanib. Nagumagaling sa bilis ng pagkabali ng leeg. Ang dugo at laman ay muling isinilang. Buto ay inayos pabalik sa pwesto. At nabawi niya ang kanyang sigla sa loob lamang ng kalahating segundo. Isang nakakabinging alulong ang lumabas sa kanya. Napuno ng galit at fighting spirit ang dagandong ni Dustin. Ang bagong kapangyarihan ay parang kuryente sa loob ng kanyang mga ugat at lumukso siya upang ipagdiwang ang pagkakaroon ng bagong buhay na ito. Show him! Naghiyawan ang dalawa niyang nakamasid at naging solemn na naman ang mga ekspresyon nila nang pareho silang naka-cross-legged. Isang misteryosong sinaunang selyo ang nabuo ng sunod-sunod at naging malalaking palad na lumipad patungo kay Dustin sa kawalan. Lumitaw ang mga palad sa itaas ng altar at saktong sinampal ang ulo ni Dustin. Sampal! 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 Isang malalim na panginginig ang yumanig sa kaluluwa ni Dustin sa bawat sampal na natatanggap niya. May kung anong kaloob-looban niya ang nagising mula sa mahimbing nitong pagkakatulog. Halos kumanta sa sarap ang bawat butas niya habang damaloy ang enerhiya sa kanya nang siya ay tunay na nagising. Ang hindi alam ni Dustin ay ang pinakamahiwagang panuntunan mula sa lupa hanggang sa langit ay pilit na pinapasok sa kanyang katawan at malalim sa kanyang kaluluwa. Ang mga patakaran ay ang katotohanan ng kalikasan. Ang pinakakakanyahan ng lahat. Dustin. Teka, darating na ang pinakakritikal at pinakamahirap na sandali. Si Peterson ay tumawag ng isang babala ng maaga. Alam ko, napalitan ng seryosong tingin ang ekspresyon ni Dustin habang tumatango. Itinaas ni Dustin ang kanyang ulo at umungol sa langit. Hindi ito ang unang pagkakataon na halos umiwas siya sa kamatayan. At hindi rin ito ang huli. Para sa kanya, maaari niyang batiin ang kamatayan tulad ng isang matandang kaibigan at pakiramdam na siya ay umuwi. Only the good died young, was not just empty talk. Ito ay isang tunay na pinakamataas na tuntunin na umiral sa kalikasan. Ang tadhana ng isang magsasaka ay labagin ang kanyang mga limitasyon at baguhin ang kanyang kapalaran. Kung mas mataas ang antas ng paglilinang ng isang tao, mas malaki ang kahirapan na kakaharapin ng isang tao habang sinusubukang durugan ng makalangit na batas ang magsasaka. Sa kabilang banda, ginawa ang mga batas at tuntunin ng kalikasan upang pigilan ang mga magsasaka sa pagbabago ng kanilang kapalaran. Sa makatuwid, ang Thunderstroke Dome ay naglalayong patayin ang mga magsasaka na malapit ng gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Oh, nako! Ang taong ito ay magpapatuloy at magiging isang tunay na immortal. Tinundan ng 2 elder ng Divine Sect si Dustin sa lugar na ito at nakatanaw lamang sila mula sa malayo nang mapansin nila ang eksena sa altar. Sa palagay ko ay hindi niya magagawa ang tunay na walang kamatayang antas ng Thunderstroke Dome sa pamamagitan lamang ng kanyang kasalukuyang paglilinang at pagtitipon. Dapat ay may nasa likod niya at nagbibigay ng kamay sa kanya. Dapat ay ang natitirang kaluluwa ni Peterson. Ang Daoist Ancestor. Ilang sandali pa ang lumipas bago ganap na naunawaan ng 2 matanda ang sitwasyon. Pero na at ibaling natin ang atensyon niya. Sa buhay o kamatayang kapigatian na ito.
Ang isang bahagyang pagkagambala ay magdudulot sa kanya ng kanyang buhay. Iyon ang dapat nating gawin. Nagpalitan ng mga tingin sina Elder Reed at Elder Orlando at nag-flash ng masamang pang-iinis sa isa't isa. Mabilis silang kumilos patungo sa altar sa ilalim ng langit. How dare you? Isang malakas na boses ang bumasag sa katahimikan. Isang maselang figure ang hamarang sa kanilang daan bago pa man sila makalapit sa altar. Swish! 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 10,000 manipis na Snow White ribbons ang nagpaulan sa dalawang matanda. Tumayo si Prinsesa Gracie sa kanilang dinadaanan na nakakunot ang noo. Ikaw! Nagbago ang ekspresyon ng mukha nila nang mapagtanto kung sino ang nasa harapan nila. Nag-away sila noon ni Prinsesa Gracie at alam kung gaano siya kalakas. Boom! Ang momentum sa altar ay nagiging mas malaki ng pangalawa at si Dustin ay desperadong lumaban sa kanyang buhay. Ang kanyang katawan ay nagkapira-piraso ng paulit-ulit ngunit nagsama-sama ng maraming beses. Ang kanyang buhok ay matikas na sumasayaw sa hangin ngunit ang kanyang mga mata ay nagiging mas determinado sa tuwing siya ay muling isilang. Ang pagsuko ay ang pinakamaliit sa kanyang iniisip. Bang! Sa huli, tumugod siya sa langit at bumasag sa daan ng langit at lupa. Nalumikha ng isang piraso ng maliwanag na kalangitan sa loob ng dagat ng kulog. Tulad ng isang Diyos, si Dustin ay kahanga-hanga at napakatalino habang siya ay umaaligid sa hangin. Lahat ng tao sa mundo ay nakatitig lamang sa gulat na sindak sa sandaling iyon. Ang lahat ng bakas ng away sa altar ay napawi na para bang hindi ito umiral. Ginawa niya, sabay na sigaw ni Peterson at ng payat na matanda. Talagang gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay at naabot ang antas ng tunay na immortal. Ang dalawang elder ng Divine Sect na nakasaksi kay Dustin ay nakanganga. Parehong humanga at tulala na si Dustin ay nagtagumpay. Naisip nila na si Dustin ay walang sapat na karanasan at kasanayan para sa antas na iyon. Sa ilalim ng ganoong sitwasyon, ang pagpipilit sa sarili na makapasok sa tunay na immortal na antas ay katumbas ng pagpapakamatay. Bukod dito, naisip nilang dalawa na napakabata pa ni Dustin para makamit ang ganoong kataas na antas. Ang mga magsasaka sa tunay na immortal na antas ay bihira kahit sa immortal na mundo. Lalo na sa mababang universo na ito. Sa kabila ng lahat ng ito, pinatunayan ni Dustin na mali sila. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa harap nila. Ito ay isang kakilakilabot na tanawing pagmasdan. Nakakatakot kaya nagpang-inig pa ang langit at lupa. Naligo siya sa Thunderstroke Dome at matagumpay na nagawa ang kanyang tagumpay. Henyo, a-born martial arts freak. Ang mga elder mula sa Divine Sect ay walang ideya sa kanilang utak maliban sa pagpaparehistro na sila ay humanga sa taong nasa harapan nila. Fantastic! Mukhang nakapulot tayo ng tamang tao. Ang matandang payat na lalaki at si Peterson ang Daoist ancestor ay tumawa ng buong puso. Hindi nila maiwasang makaramdam ng pagmamalaki sa kanilang mga puso. Sobrang kapansin-pansin ni Dustin pagdating sa marital arts. Gayunpaman, napakabata pa niya at pini-trigger namin ang tagumpay na ito para sa kanya sa pamamagitan ng puwersa. Maaaring makapinsala ito sa kanya kahit papaano sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa natural na kurso. Kailangan kong gumawa ng isang bagay upang matulungan siya kasama niyan. Bibigyan ko siya ng isang bagay para matulungan siyang makakuha ng mas matatag na cultivation base. Itinuro ng matanda ang kanyang mga daliri kay Dustin sa loob ng magulong kawalan. Bang! Sa isang malakas na ingay. Isang gintong estatwa na bato na kalahating metro ang taas ang sumugod sa magulong kawalan. Mabilis itong tumawid sa kalawakan mula sa pinakadulo at agad na pumasok sa kanilang lugar. Paikot-ikot ito sa ulo ni Dustin. Nagtataka. Ang iba sa kanila ay lumapit upang makita kung ano iyon. Sa mas malapit na pagmamasid, nakita ng lahat na ito ay isang estatwa ng isang cross-legged arhat na nagbigay ng malambot na gininto ang glow sa buong lugar. Napakaswerte mo, Dustin. Napatingin si Prinsesa Gracie kay Dustin na may pagtataka at may bahid ng inggit. May malambot na kislap sa matingkad niyang mga mata. Siyempre, may dahilan siya para mainggit kay Dustin. Siya ay nagkaroon ng isang pambihirang talento at karanasan na bihirang makamit ng iba.
Higit pa rito, maraming makapangyarihang magsasaka na handang tumulong sa kanya. Siya rin ay nagkaroon ng isang kamangha-manghang swerte upang sumama dito. Ano ito? Napakarilag na kayamanan. Ito ba ay ang Omnipotent Immortal Stone? Sa kanilang mga retina na sinira ng kumikinang na liwanag ng rebulto. Ang dalawang matanda ay namangha sa kamahalan nito. Oh my gosh! Talaga bang may ganitong kahanga-hangang magic stone sa ilalim ng langit? Lagi kong iniisip na ito ay isang gawa-gawa lamang. Hindi sila makapaniwalang mapasigaw. Narinig lang nila ang estatwa sa mga kwento ngunit hindi nila naisip na makikita nila ito ng personal. Tinasabi na ang Omnipotent Immortal Stone ay kasing tanda ng pinakamatandang universo. Ito ay isang likas na kayamanan na nabuo noong ang pinakaunang universo ay nabuo. Ito ay maaaring sumanib sa katawan ng isang magsasaka, na nagpapatibay sa kanyang pisikal na lakas upang ang kanyang katawan ay hindi kailanman mabubulok. Ang cultivator na mayroong Omnipotent Immortal Stone ay maaaring dumaan sa daan-daang natural na hagupit o sakuna. Ang may-ari nito ay madaling pumatay ng mga cultivator sa parehong antas kahit na sa kanyang pisikal na lakas. Nang ipaliwanag ni Elder Orlando ang pinagmulan ng Omnipotent Immortal Statue, nagliwanag ang kanyang mga mata sa kasakiman. Haha! Talagang isang kahanga-hangang kayamanan iyon. Matagal ka nang nanatili sa magulong kawalan at natagpuan ang Omnipotent Immortal Stone. Handa ka bang iharap ito kay Dustin? Ito ay dapat na isang napakahirap na desisyon. Kung gagawin mo ito, kailangan kong maging bukas palad din. Ang boses ni Peterson na Daoist na ninuno ay narinig na umaalingaw-ngaw sa Celestial Palace. Sa isang magiliw na ngiti, marahang ipinalakpak ng matanda ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, bigla na lang, bumaha sa Celestial Palace ang daloy ng mga makukulay na ilaw at tumakbo patungo sa direksyon ni Dustin. Sa isang kisap mata, ang mga kaleidoscopic na ilaw ay lumipad sa itaas ng ulo ni Dustin. Ang mga makukulay na ilaw ay naging isang bulaklak na binubuo ng 7 talulot. Na ang bawat isa sa kanila ay may iba't ibang kulay. Ang bulaklak ay umikot ng dahan-dahan. Na may isang malabong tunog ng pinakamataas na kapangyarihan ng paliwanag na naririnig sa kaibuturan nito. Ang halos hindi maririnig na melody ay kumalat sa hangin. Na bumabalot sa buong lugar ng kaaya-ayang tunog nito. Ang lahat ay nahuhulog sa mapang-akit nitong himig. Naramdaman nila na parang may isang dakilang pantas na nakaupo sa gitna ng makulay na bulaklak at umaawit ng mga salita ng kalikasan at mga katotohanan nito. No way! Yan ba ang Flower of Law? The legendary Flower of Supreme Enlightenment? Hindi ba ako mali sa mata ko? Palibhasay na bigla. Ang mga matatanda ay muling nabigla sa pambihirang kayamanan na ito. Ang bulaklak ng batas ay isinilang na may dakilang pilosopiya ng kalikasan at pinalusog ng iba't ibang uri ng pinakamataas na batas. Ang mga magsasaka ay maaaring pagsamahin ito sa kanilang espiritual na kaluluwa. Sa pamamagitan ng bulaklak na iyon sa espiritual na kaluluwa, sino man ay madaling makakaunawa sa mga batas ng kalikasan na parang sila tinulungan ng Diyos. Namangha sa kagandahan nito. Ang mga matatanda mula sa Divine Sect ay hindi maalis ang kanilang mga mata sa misteryosong bulaklak. Hindi sila masyadong matata sa martial arts. Ngunit nagmula sila sa Divine Sect. Isang sinaunang dakilang puwersa sa isang advanced na universo. Natural. Magiging pamilyar sila sa mga bihirang kayamanan sa maraming universo. Peterson. Hindi ko na malaya na mayroon ka pala talaga ng Flower of Law. Wala ka. Ito ba ang nakuha mo nang ipagsapalaran mo ang iyong buhay sa Devilish Pond maraming taon na ang nakakaraan? Tulad ng iba sa kanila. Ang payat na matanda ay ganoon din ang pagkatulala. Oo, iyon ay isang mahirap na paglalakbay. Matanda, mayroong higit sa 10 senior cultivator na tulad ko ang pumapasok sa malaimpyernong lugar na iyon para hanapin ito. Ngunit ako lang ang nakahanap nito sa huli. Dapat swerte hindi ba? Mukhang ako ang pinakamagaling na magsasaka sa kanila. Ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay. Natawa si Peterson the Daoist Ancestor habang ikinwento niya ang kanyang pakikipagsapalaran. Ang Omnipotent Immortal Stone at ang Flower of Law. Ang mga matatanda ng Divine Sect ay napabulalas ng isip.
Hindi nila mahanap ang tamang salita upang sabihin. Labis silang natarante sa pag-iisip lamang ng mga pambihirang bagay na iyon. Pareho sa dalawang bagay ay mahalagang kayamanan. Kahit sino pa ang nakakuha ng dalawang kayamanan, makakamit niya ang mas mabilis na proseso sa kanyang paglilinang ng martial arts. Kunin ang mga kayamanan. Ang kanilang katakawan para sa dalawang kayamanan ay nagtulak sa kanila na baliw. Inatake ng dalawang matanda si Dustin na parang mga baliw na individual. Huwag mo nang isipin yun. Nang maramdaman ang kanilang makasariling intensyon, napangiti si Prinsesa Gracie. Siya ay humakbang pasulong. At libo-libong batis ng puting liwanag ang nabuo sa ilalim ng kanyang mesla ng mga paa. Ang mga ilaw ay umatake sa mga matatanda na parang ulan ng kidlat. Peach, umalis ka sa daraanan namin. Or I swear ako mismo ang papatay sa'yo. Dahil sa galit, itinaboy nila ang prinsesa sa abot ng kanilang makakaya at sinugod si Dustin. Tulungan natin siyang pinuhin ang mga kayamanan. Inilipat ni Peterson ang Daoist Ancestor ang kanyang tingin sa payat na matandang lalaki at gumawa ng isang panukala. Sabay turo nila sa direksyon ni Dustin. Ang Omnipotent Immortal Stone at ang Flower of Law ay kumikinang ng nakakasilaw na liwanag at sabay na sumugod sa katawan ni Dustin. Naramdaman ni Dustin ang matinding panginginig ng kanyang katawan. Habang kinakain niya ang mahalagang kayamanan, ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago at mabilis na magbago. Ang pakiramdam ng panginginig ay lumalim sa kanyang laman. Dugo, buto, energy meridian, internal organs, soul sea, espiritual na kaluluwa, at bawat bit ng kanyang mga selula. Isang matinding pagbabago ang nangyayari sa loob ng kanyang katawan. Lahat ng uri ng malalim na batas ng kalikasan ay nagsimulang ihayag sa hangin. Nagbago sila sa hindi mabilang na mga tanikala ng banal na liwanag. Lumipad patungo sa katawan ni Dustin at mabilis na pumasok sa kanya. Ang buong sansinukob at lahat ng batas ng kalikasan ay nanginig at umalangaw-ngaw sa nanginginig na ritmo ng katawan ni Dustin. Sa humigit kumulang 15 minuto, si Dustin ay sumailalim sa pisikal na pagbabago. Pagkatapos noon, umupo ang lahat na parang walang nangyari. Nakaposisyon pa rin sa altar. Iminulat ni Dustin ang kanyang mga mata. Nagpaputok sila ng nagyayelong liwanag na kasing lamig ng kutsilyo. Isang tunay na walang kamatayan. Dahan-dahang tumayo si Dustin at naramdaman niya ang pagdaloy ng dinamikong enerhiya sa kanyang katawan. Ang nakasisilaw na walang kamatayang ningning ay nagmula sa kanyang anyo. Bago sa kanya ang umaapaw na kapangyarihan. Tinisikap pa rin niyang masanay na maging ganito kalakas. At alam niyang malapit na siyang masanay. Dustin, tinulungan na kitang pagsamahin ang Celestial Star Water sa Mysterious Magnetic Mountain. Gamit ang bagong magic treasure na ito, matatalo mo pa ang isang Golden Immortal Realm Cultivator kung gagamitin mo ito ng maayos kasama ng iyong kasalukuyang cultivation base. Sa loob ng Soul Sea ni Dustin, narinig niya ang boses ni Peterson the Daoist Ancestor na nagpapayo sa kanya. Pagkatapos niyang marinig ang sinabi nito, isang maliit na bundok na kasing liit ng kamao ang nagmaterial sa harap ni Dustin. Salamat sa iyo, Master. Kinuha ni Dustin ang mahiwagang magnetic mountain. Pareho siyang natuwa at nasilaw sa regalo. This was so unexpected na hindi siya makapaniwalang nangyari talaga. Kaya kung talunin ang isang Golden Immortal Realm Cultivator gamit ang Mysterious Magnetic Mountain. Bagay talaga yan. Napaisip si Dustin sa sarili. Hindi siya makapaniwala na biniyayaan siya ng ganito kalakas na kayamanan. Maraming salamat, Ginoo. Inilipat niya ang tingin sa matanda sa magulong kawalan at yumuko sa harapan nito. Si Dustin ay hindi makahanap ng mas mahusay na mga salita upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Ilang sandali ang nakalipas. Tinabi ni Peterson ang Daoist Ancestor kay Dustin kung ano ang nangyari ngayon sa mga detalye sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Matapos makamit ni Dustin ang tagumpay, ang payat na matandang lalaki ay nakipag-usap din kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Kaya naman, alam ni Dustin ang pag-iral ng payat na matanda at kung ano ang ginawa nito para tulungan siya. Dustin,
Kahit na tinulungan ka naming maabot ang tagumpay at naging tunay kang immortal. Kailangan mong umasa sa iyong sarili para sa iyong paglilinang ng martial arts sa hinaharap. Alagaan ang iyong sarili at subukan ang iyong makakaya. With his best intentions, nagpaalam ang matanda kay Dustin. Naiintindihan ko. Salamat sa pagtuturo mo, sir. Napakalaking pagpapahalaga. Tinaman siya ni Dustin. Kamusta ang pakiramdam mo? Not bad. Right. I will leave that two bastards to you. You can have them to try your new power. Sa isang matamis at palakaibigang ngiti. Inilipat ni Prinsesa Gracie ang kanyang atensyon kay Dustin. Bagamat madali para sa kanya na ibagsak ang mga elder ng Divine Sect. Mas gugustuhin niyang kunin sila ni Dustin para maisiguin niya ang kanyang bagong nahanap na kapangyarihan. Okay. Hindi ako magiging mabait sa kanila. Agad na lumabas ng altar si Dustin at sumugod sa dalawang matanda. Napaatras si Prinsesa Gracie at nanood. You just made a breakthrough. How dare you be so bold and rude? Sa tingin mo matatalo mo kami dahil lang dito. Nang marinig nila ang mapang-asar na pahayag ni Prinsesa Gracie, hindi nila maiwasang menes. Hindi nila kailanman itinuring na ang kanilang mga sarili ay nabawasan sa isang kahabag-habag na kalagayan ng pagiging punching bag ng iba para sa kanilang pagsasanay. Gayunpaman, agad na naubos ang lahat ng dugo sa kanilang mga mukha nang magsimulang umatake si Dustin. Iniabot niya ang isang kamay sa kanila at sinubukang hawakan sila. Bumuhos ang silver light sa katawan ni Dustin. Ang mahiwagang magnetic mountain ay nagpalabas sa kanya ng napakalaking kapangyarihan. May mga patuloy na ingay na bumabalot sa hangin. Patuloy din ang pagsabog ng espasyo sa paligid kasabay ng mga pag-atake ni Dustin. Nalaman ng dalawang elder ng Divine Sect na sila ay hindi makagalaw sa kanilang posisyon. Isang hindi kapani-paniwala at makapangyarihang puwersa ang lumundag at mahigpit na sumiksik sa katawan ng dalawang matanda. Pagkatapos, bigla na lang may narinig na tumalsik na tunog. Ang isa sa mga braso ni Elder Reed ay pinunit ni Dustin. Agad na sinundan ng pag-atake mula sa kamay ni Dustin, na dumurog sa kalahati ng kanyang katawan. Hindi. Sa loob lamang ng ilang segundo. Nanlaki ang mga mata ni Elder Orlando sa gulat nang makita niya ang isa pang elder na pinaghiwa-hiwalay. Isang matinis na sigaw ang kanyang pinakawalan at tumakbo palayo.